Tio, Tio, kumusta ang pakiramdam mo? Tio, kamahalan. Nagising ang tiyuhin ko. Patay na ako, di ba? Nasaan ito? Anak ko, anak ko. Anak na babae. Humina ako ng malalim. Anak na babae. Kinumpiska ang ari-arian ng aking pamilya. Pinalaya sila sa bahay kasama ang kanilang hipa. 3 araw na akong nagugutom. Kung hindi na tayo makahanap ng pagkain muli, mamamatay tayong 3 sa gutom. Kakaiba talaga ang ulan na ito. Tumutulo ang langit. Tama yan. Malaking karpa sa ilog. Lahat sila ay hinugasan sa tuyong balon sa pasukan ng templo. Wele. Sino ang nagsasalita? Tio, ano bang sinasabi mo? Nasaan ba ang may nagsasalita? Tanging tunog lang ng hangin at ulan ang maririnig. Hindi mo ba ako narinig? Sabi ng 2 ibon. Malaking karpa sa ilog. Diyos ko, maiintindihan ng taong ito ang sinasabi natin. Maglakad ng mabilis. Tinakot nito ng husto ang ibon. Hipag, bilisan mo. Magmadali ka at manghuli ng isda sa tuyong balon sa pasukan ng templo. Pumunta na ngayon. Panghuhuli ng isda sa balon. Ang lakas ng ulan. Pinahuli pa nga ako ng tiyuhin ko ng isda sa balon. Paano nangyaring may isda? Inori Makoto, may mga isda talaga. Sa wakas, may makakain na. Wala nang gutom. Salamat sa Diyos. Tio, salamat sa'yo. Saka lang tayo makakainom ng sopas ng isda. Zen or drink. Hipag, hindi na kailangan ng ganyang formalidad. Pinalayas kami ng nanay ko sa bahay namin, kung hindi lang dahil sa tulong ng hipag ko. Natatakot ako. Matagal na sana silang mamamatay sa gutom sa sirasirang templong ito. Ang pagmamahal na ito. Kailangan kong magbayad. Juan. Nagdusa ka. Mga bundok. Kasalanan ko lahat ng ito dahil hinila kita pababa. Naawa na si nanay sa'yo. Malapit na mag-umaga. Kailangan kong maghanap ng makakain. Punuin mo muna ang tiyan mo. Ang dahilan kung bakit nagawa kahapon. Pulihin ang karpa. Kasi naiintindihan ko ang usapan ng mga ibon. Hindi ko alam kung halusinasyon lang ba yon. Maliit na ibon. Naku, ang tanga ko talaga. Paano kaya ito magiging totoo? Siguradong halusinasyon lang yon. Tulong! 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 Sino ang sumisigaw? Hindi ito kahapon. Ang ibon ba na nagdadala sa akin ng karpa? Maintindihan mo ako. Sobra na ang nagsalita. Matutulungan mo ba akong iligtas ang kaibigan ko? Akayin mo ako sa daan. Sumama ka sa akin. Dito mismo. Tinulungan niyo akong manghuli ng isda kahapon. Ililigtas ko ang buhay mo ngayon. Salamat. Tagapagbigay at dakilang kabutihan. Tiyak na babayaran ka namin. Salamat. Wala lang yon. Sus Mariosep, maglakas loob na hawakan ng aking clay. Isang mga ngaso na naglalagay ng mga bitat. Tumakbo ka, aking tagapagtaguyod. Huwag tumakbo. Ito ay. Masyadong mabilis tumakbo ang hangal na antilope na yon. Namatay siya dahil sa isang puno. Aking tagapagtaguyod, iniligtas mo ako. Ang antilope na ito, isipin mo na lang na paraan namin ito ng pagbabayad sa'yo. Ang galing, sa wakas may makakain na tayo. Hipag. Tio. Ang bigas na ito ay. Swertehin ka ngayon, nakakita ako ng isang antilope. Ipinagpalit ko ang pera at bumili ng bigas at mga halamang gamot. Hipag, huwag kang mag-alala. Aalagaan kita simula ngayon. Anak ko. Salamat. Tio. Anak na babae. Anak ko, pinahirapan kita. Nanay, huwag mo naman sanang sabihin ang mga bagay na ito. Kumusta, alagaan mo ang iyong sarili. Gaganda rin ang mga bagay-bagay. Nanay, kumain ka pa po ng marami. Simula nang maghiwalay ang pamilya. Gaano na ba katagal simula nang huli akong nakatikim ng karne? Anak na babae, bakit? Lahat ng ito ay salamat sa tiyuhin ko.
Kung hindi lang dahil sa panlilinlang ng tiyuhin ko. Nilinlang ang ina na ipilit ang kasunduan sa paghahati ng pamilya. Ang mabuti at masama ay gagantimpalaan sa huli. Hindi naman sa hindi darating ang paghihiganti, kundi hindi pa dumarating ang tamang panahon. Tignan mo, iyan ang ating tagapagligtas. Sige, kumain ka rin. Dito. Hindi pang abusog ang mga tao. Ito, anak na babae, sila ang mga maswerteng bituin ko. Salamat tagapagbigay. Mula ngayon, ikaw na ang aming magiging amo. Bagamat ginagabayan ng mga ibon, pero nag-iisa ako. Pero imposibleng manghuli ng ganoon karaming biktima. Malaking baka, malaking baka. Sino ito? Kapatid na Dashan. Nabalitaan kong pinalayas ka ng tiyuhin mo sa bahay. Labis silang nabalisa. Magkapatid na kami simula pagkabata. Kung may kailangan ka, pumunta ka sa akin. Huwag na natin pag-usapan yan. Dali, kunin mo na ang iyong pana at mga palaso. Sumama ka sa akin. Maging, mabuti naman at nakakapag-cheer up ka. Aking tagapagtaguyod, dali halika. May mga ibong pheasant at kuneho doon. Kapatid na Dashan, ang ibig mong sabihin ay ang lugar na ito. Posible ba talagang makatagpo ng biktima? Kung gabay ang ibon, imposibleng magkamali. Timog silangan, 10 hakbang ang layo. Timog silangan, 10 hakbang ang layo. Tingnan mo, ibong-ibon na yan. Paano mo nalaman? Ang kinger ay isang napakamaasahang ibon. Kapatid na Dashan, ang galing mo. Hindi ka naman siguro marunong manghula gamit ang daliri, di ba? Simula pa lang ito. Bilisan mo at habulin mo, mabuti. Hipag. Punong-puno na ang dala naming lahat. Ah, nandito rin si Danyu. Bakit napakaraming hinuhuli ng Diyos? Hipag, hindi mo alam. Parang isang buhay na Diyos si Brother Dashan. Dalhin mo kami sa mga bundok at kagubatan. Pag-ikot at pag-ikot. Ang mga halimaw na yon. Wow, ang ganda talaga ng balahibo ng kuneho na ito. Makintab, 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 makintab. Mga tawag lahat ng ito galing sa tiyuhin ko. Siyempre. 2 ibong-ibon. 3 ligaw na kuneho. Kumita si Brother Dashan sa pangangaso ko sa pagkakataong ito. 500 barya. Dapat meron. Sa tingin ko ay higit pa roon. Ang mga ito, dapat itong nagkakahalaga ng hindi bababa sa 600 barya. 600 barya. Makabili ng kalahating bushel ng magandang bigas. Sapat na yon para makakain kami ng ilang buwan. Habang maliwanag pa ang araw, nagmadali kaming pumunta sa palengke. CJ. Wala sa bahay ang aking tagapagtaguyod. Kailangan kong bantayan ang bahay niya. Tingnan mo, tingnan mo. Ang pinakamahusay ng mga pheasant at kuneho. Hindi ito si Lilaugun, yung batang pinalayas sa bahay. Naglalakas loob pa rin silang magbenta ng mga mababangis na hayop dito. Si Lilaugun ay ang accountant ng Tongfulu. Sino ba ang makakapayag na masaktan sila? Ako mismo ang nangaso ng hayop. Kailangan mo pa bang isipin kung kanino mukha ang ibebenta mo? Ang ligaw na kunehong ito ay may napakaganda at makintab na balahibo. Magkano ang halaga ng ibong-ibong ito? 30 barya bawat kati. Ang mura naman ng presyong ito. Ang ganitong uri ng mataas na kalidad na ligaw na laro. Napakaganda. Nakuha na ang regalong inihanda para sa sugo ng imperyo. Nakababatang kapatid na lalaki. Maaari ko bang makuha ang mga ligaw na hayop na ito? Aray. Hindi ba taga Tongfulu ito si Manager Zhang? Ang pinakamayamang tao sa bayan. Nabalitaan kong naghahanda siya ng isang piging para sa sugo ng imperyo. Naghahanap ng magagandang sangkap kahit saan. Nakababatang kapatid na lalaki. Ang piging na ito ay usapin ng buhay at kamatayan para sa akin. Kaya mo ba itong hiwalayan? Nasaan ang tindero? Kunin ang 550 barya. Oh. Dahil alam mong kailangan ko ito agad. Huwag mong samantalahin ang kaguluhan. Ibinebenta sa mas mababang presyo kaysa sa presyo ng merkado. Kuya, napakatapat mo. Nagnenegosyo lang ako. Ano ang masama sa pagtulong sa iba? Isipin mo na lang na makipagkaibigan ka. Hahaha. Nagdesisyon na akong maging kaibigan mo kung may mangyari man sa hinaharap. Huwag mag-atubiling hanapin ako sa Tongfu Restaurant. Kapatid na Dashan, sa wakas ay yumayaman na rin tayo ngayon. Narito para sa'yo. 275 na salita. Napakarami lang. Napagkasunduan namin hatiin ito ng pantay. Tumigil ka na sa pagdaldal. Magbigay. Ay, ayoko. Kung wala ang iyong gabay, hindi ko man lang mahawakan ang balahibo ng kuneho. Sapat na ang 200 barya. Paghila ng mga pulang laso, aalis na ako ngayon. Bakit? Ang hangal na baka na ito. Uwi na rin tayo. Bakit? Tumigil ka dyan. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na magbenta ng mga mababangis na hayop dito? Pumayag ba ang tiyuhin mo? Ito ang ating inaasahan. Malinis na perang kinita gamit ang parehong kamay at paa. Bawal magnakaw o magnakaw. Bakit hindi ito may benta? Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Ako ang accountant ng Tongfulu Restaurant. Nagbebenta ng mga bagay dito. Kailangan nilang lahat dumaan sa account ni Tongfulu. Sino sa bayang ito ang maglalakas loob na saktan ang Tongfu Restaurant? Isa pa, kawawang mga bastos kayo. Saan ako makakakuha ng ganito kalaking pila? Ipaliwanag, ninakaw ba ito? Ako. Maaari mong kainin ang kahit anong gusto mo. Hindi ko pwedeng sabasan ng sabihin ang mga bagay-bagay na walang yan. Tiyo, ang pilak ko. Pero personal itong ibinigay sa akin ng manager mo. Hahaha.
Mga taong naninirahan sa mga sira-sirang templo, hindi man lang sila karapat-dapat kilalanin ang tindero natin. Pagnanakaw o pagnanakaw yon. Kalokohan. Kalokohan. Ngayong umaga, kakapatay ko lang ng 3 manok kasama si Kuya Dashan. 2 kuneho, manager Zhang ng Tongfulo. Tinimbang ko ang pera at binayaran ko na. Kung hindi ka naniniwala sa akin, humarap ka at harapin sila ngayon din. Haha. Tinawagan ko na rin ang kapatid mo. Sinasabi ko sa'yo, ang aming tagapamahala, si Izang, ay naghahanda ng isang piging. Imposibleng hindi ito mapansin. Kawawang mga bastos kayo. Isang sinungaling. Paano mo nagawang idamay ang tindero ko? Kung hindi mo gagawin, kung ang pilak ay ibibigay, ipapadala kita sa kulungan. Sino ba ang napakadaldal? Mangahas akong buluhin ang kaibigan kong si Zhang Fuquan. Mangahas akong buluhin ang kaibigan kong si Zhang Fuquan. Tindahan. Ang mga baryang pilak na ito, personal ko itong ibinigay sa'yo. May problema ba? Ito. Hindi lang iyon. Sinabi ko rin, magiging kaibigan ko na siya simula ngayon. Ang kaibigan kong si Zhang Fuquan. Ang lakas ng loob mong saktan ang loob ng isang simpleng accountant. Ito. Umalis ka rito. Mula ngayon, wala ng accountant si Tongfulo. Maraming salamat kay Manager Zhang sa kanyang bukas palad na tulong. Nako, masyado kang mabait, Ginoo. Ang iyong ligaw na laro, maaari mo lang itong ipadala sa aking Tongfu restaurant. Talagang? Bakit? Nanay, nakabalik na kami. Kumusta ang negosyo mo? Naging maayos ang lahat at lahat sila ay naibenta na. Isang kabuang 550 barya ang naibenta. Tama. Kami, nakatanggap ako ng kabuang 350 na barya. Napakarami. Ang batang iyon na si Danyu. 200 barya lamang ang hiniling ni Danyu. Ang lahat ng ito ay salamat sa mga bundok. Yenen, napakabait talaga ng batang ito. Anak na babae. Mas mabuting tapusin mo muna ang katapusan ng taon. Pagkatapos ng bagong taon, ipapagawa kita ng isang maliwanag at maluwang na bahay. Mabuti. Mabuti. Ito. Ito ay. Ito ang mga bagong damit na binili namin para sa'yo. Perfecto isuot tuwing Chinese New Year. Decente. Nay, maaari pa ring isuot ang mga damit na ito kahit naayos na. Tingnan mo, sira-sira na ang mga sinulid dito. Chinese New Year na yon, kaya bumili ka na ng mga bagong damit. Panatilihin ito. Hipag. Para sa'yo ito. Ito. Hindi ko ito matatanggap. Juanzi, tanggapin mo sana. Matagal ka nang nakatira sa aming pamilya. Hindi kailanman nasiyahan kahit isang araw ng kaligayahan. Bukod pa rito, ito ang taos-pusong hiling ng bundok. Magluluto na ako. Mga bundok. Ano ang masasabi mo kay Juanzi? Maganda naman. Anak na babae, tingnan mo itong karakter na Few. Okay lang ba na i-post ito dito? Mabuti. Wow. King magaling ang ginawa mo. Ang matandang ginseng na ito, hindi bababa sa 20 taon na ang nakalipas. Maaari itong ipagpalit sa malaking halaga. Kahanga-hanga. Ang galing ni King Naku hindi. May nawalan ng malay sa kalsada sa bundok. Manguna sa daan. Sigaw Dan, apo ng pinuno ng nayon. Parang nakagat ng makamandag na ahas ang pakiramdam. Tunay ngang kagat ng ahas iyon. Gaya nga ng kasabihan ng matandang, tirahan ng ahas. Dapat mayroong panlunas sa loob ng 7 hakbang. Natagpuan. Kailangan muna nating sipsipin ang nakalalasong dugo. Yuminto, ano ang ginagawa mo? Yuminto, ano ang ginagawa mo? Ikatlong tiyo, nakagat ng makamandag na ahas ang itlog ng aso. Tinutulungan ko siyang sipsipin ang lason. Bundok ito. Ang lason ay tuluyang nasipsip. Malinis ito, inilapat din ang gamot. Pero kailangan nating maibalik agad si Gaudan. Dalhin mo siya palayo dali. Maglakad.
Doktor. Kumusta ang sanggol? Walang problema. Halos naalis na ang lason. Mag-isip ka ng ilang dosis ng gamot upang makontrol ang katawan. Magiging maayos din ito sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ang halamang gamot na ito ay para sa iyo na gamitin. Naiintindihan mo ang medisina. Medyo may alam ako tungkol dito. Lumaki sa mga bundok. Kilalanin ang ilang mga halamang gamot. Dasya ng pangalan mo, di ba? Kung determinado kang pagbutihin, maaari kang pumunta sa aking botika upang mag-aral ng pharmacology. Salamat sa iyong magandang alok, Ginoo. Gayunpaman, madalas akong nangungulekta ng mga halamang gamot. Oh. Siya nga pala, Ginoo. Tingnan mo itong ginseng. Nakakatuwa pa rin ba ito sa paningin? 20 taon na ang nakalipas. Napakahusay na kondisyon. 5 tael ng pila. Ano sa tingin mo? Si I knows goods, gaya ng sabi mo. CJ, samahan mo ako sa botika mamaya. Ang pagkuha ng pera ay mabuti. Kung gayon ay alis na ako ngayon. Mag-ingat ka, Ginoo. Mag-ingat ka, Ginoo. Mga bundok. Itlog ng aso ang dugo ko. Kung hindi dahil sa iyo ngayon. Aalalahanin ko ang kabaitang ito habang buhay. Punong barangay, nagpapalabis ka. Mga kapwa taga na yon. Ang pagtulong ay tama at nararapat lamang. Naku, mabait kong anak. Kapag nakakaranas ng mga kahirapan sa hinaharap, hanapin mo na lang ang tiyuhin mo. Walang anuman. CJ. Salamat, tiyo. Aalis na ako ngayon. Bakit? Dumating na ang araw. Nasaan ang pera? Ibalik mo sa akin. Tiyo. Ano ang ginagawa mo? Ano? 3 araw na panahon. Malinaw itong nakasulat sa itim at puti sa puting papel. Tumigil sa pagdaldal. Ibalik ang pera, matandang Lee. Huwag mong ipilit ang swerte mo ngayong Chinese New Year. Iyon ay. Nang hatiin ng pamilya ang ari-arian, walang natanggap ang pangalawang anak. Dinala nila sila sa sira-sirang templong ito. Ganito pa rin ngayon. Ano ba yan sayo? Tigilan mo na ang pagsitsismis dito. Babayaran kita. Kunin ang ihi. Yo. Yumaman na tayo ng gusto. Ang mga produktong ito mula sa bundok ay tiyak na lubhang mahalaga. Tingnan mabuti. 4 na onsa. 4 na onsa. 2 onsa lang ang hiniram namin. Ilang araw pa lang ang nakalipas at tumaas na ito sa 4 na onsa. Hindi ba pagnanakaw ito? Rob. Malinaw itong nakasulat sa itim at puti sa puting papel. Kung hindi mo ito makita, bulag ka. Kaninong kasalanan ito? Napakawalang puso naman yan. Hindi ka ba takot na tamaan ng kidlat? Patuloy na magsalita ng walang kabuluhan. Ibabalik mo ba yan sa kanya? Hulyo 1-0 ayon sa utang. Hulyo 1-0. Impormasyon ayon sa 4 na onsa, di ba? Walang bawas kahit 1 sentimo. Mabuti. Para sa'yo. Ang pag-uwi ay nangangailangan ng direksyon. Para sa'yo. Ito. 4 na onsa. Saan ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Ninakaw mo. Sumusobra na ang matandang Lina yan. May ninakaw talaga ang taong ito. Nakakapangilabot yan. Mga maling paratang ang ginagawa mo. Pera ko. Galing ito sa pagbebenta ng ginseng. Yuto. Ikaw lang. Nagbebenta ng ginseng. Nagbibiro ka ba? Ninakaw mo siguro. Ano ba ang ingay-ingay? Ano ang nangyari? Pinuno ng nayon. Arestuhin niyo siya agad. Pinuno ng nayon. Ang pera ay kinita mula sa pagbebenta ng ginseng. Hindi naniwala ang tiyuhin ko. Siniraan pa nila ako. Tama yan. Ang ginseng na ito ay ibinebenta ng aking pamilya. Nakita ko ito gamit ang sarili kong mga mata. Gawang kamay. Ako. Matandang Lee. Kung patuloy kang kikilos ng hindi makatwiran, pagkukunwari ng isang inosenteng tao, mag-ingat ka kung hindi ay ipapaimbestigahan ka ng mga otoridad. Ito. Impossible. Maling inaakusahan mo ang isang inosenteng tao. Hayaan mong arestuhin ka ng mga otoridad. Sa wakas, nabayaran na rin ang utang. Opo, inay. Isang napakalaking bigat ang naalis sa aking mga balikat. Anak na babae, makakaasa ka, kasama ko rito. Ang mga araw na darating, tiyak na mabubuhay tayo ng maayos. Naniniwala sa iyo si nanay. King ang tiwawang na ilan na ito sa bundok. Ang kayamanan ng ilawan mo ay tunay ng umiyak. Tiyak. Kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Dapat nandito yan sa paligid. Ginseng. Ginseng talaga yan. King halika at tignan. Hindi ito maaaring. Diyos ko. Fei Sui.
Taisui talaga yan. King ang galing ng ginawa mo. Ito ang pinakamamahal kong sanggol. Malapit na namin itong ipadala. Nasa kailaliman ako ng kabubatan. Maghukay, maghukay, maghukay. Isang pambihirang kayamanan ang nahukay. Tuwang-tuwa. Maghukay ng mabuti para sa bigas. Taisui. Nandito ako. Tio, anong klaseng mahiwagang elixir ang niluluto mo sa kalderong iyan? Ang bango naman. Halos sapat na para nakawin ang kaluluwa mo. Nilagang karne. Ang sikretong resipe ng aming pamilya para sa nilagang karne. Ganito kabango ang nilagang karne. Walang katulad ang lasa nito sa mga natikman ko na dati. Iba na ngayon. Inilagay ko ang kayamanan ko sa loob. Anong kayamanan ang napakabango? Sabihin mo agad sa nanay mo. Anak na babae, ito ay si Taisui. Taisui. Inilagay mo si Taisui sa loob. Nakakain ba ang bagay na yan? Hipag. Maghintay ka lang at tingnan. Tapos na ang oras na para ilabas ito sa palayo. Halika, anak na babae, pakisubukan mo muna. Kumusta na ang kakayahan ng anak ko? Anak na babae, ano ang lasa nito? Taisui na yon. Wala naman itong kakaibang amoy, di ba? Diyos ko! Ang bango ng karning ito. Tama. Mataba ngunit hindi mamantika. Payat pero hindi payat. Ang sarap ng lasang ito. Ngayon lang ako nakain ng karne na ganito kasarap. Hipag. Masarap naman, di ba? Masarap. Tio. Ang taisui na ito ay tunay na kahanga-hanga. Iniisip ko lang yon. Umaasa kami sa kasanayang ito. Pumunta sa bayan at magtayo ng pwesto. Nagbebenta sila ng nilagang karning ito. Garantisadong magtatagumpay ang negosyong iyan. Tio. Magandang ideya yan. Sinusuportahan kita. Ang lasang ito. Siguradong magagawan sila ng paraan para mabili ito. Sinuportahan din ito ni nanay. Ang kasanayang ito ay isang kaloob mula sa Diyos. Siya nga pala, Tio, ang aming negosyo. Kailangan nating mag-isip ng nakakaakit na pangalan para sa singboard. Pangalan. Ito ay nagkakahalaga ng isang. Tumawag ka lang. Karning pinasingaw ng dasyan, nakakaakit at madaling tandaan. Tio, ano sa tingin mo? Mabuti. Ang pangalang ito ay talagang masarap ang amoy. Mabuti, ito ay tinatawag na Dashan braised meat. Bagong lutong nilagang baboy mula sa bundok. Ang halimuyak ay naglalakbay ng milya-milya. Kapag natikman mo na, hindi mo na ito malilimutan. Dali, dali. Resipe ng lihim ng mga ninuno. Isang kakaiba at masarap na lasa. Huwag palampasin. Kapatid. Ang bango ng iyong karne ay talagang hindi mapaglabanan. Kalahati ng kaliang layo nito. Amoy na amoy mo ang bango. Anong klaseng formula ito? Eksklusibong paggawa ng serbesa. Naglalaman ito ng ating sikretong kayamanan ng mga pampalasa. Ang lasang ito ay siguradong mapapagusto mong matikman ito ng isang beses. Gusto kong dumating sa pangalawang pagkakataon. Talaga? Mabango ang amoy nito. Magkano ang presyo? Halika, malinaw na minarkahang mga presyo. Dapat maging makakalaan sa mga tama. 10 barya bawat tile. CJ, bawasan mo muna ako ng 2 onsa para subukan. Magbigay. Kumusta na, pere? Maganda ba talaga ito o hindi? Masyadong matamis. Mabango. Ang bango talaga. Ang sarap ng lasang ito. Bilisan mo, per. Bawasan mo pa ako ng 1 pang libra. Naku, 2 gin. Bilisan mo. Babawin ko na lang. Ibigay mo sa asawa at mga anak ko para masubukan ko. Oh, bigyan mo rin ako ng 5 onsa. Bilisan mo. Naku, ang sikat naman. Bigyan mo rin ako ng 5 tile. Okay, meron na tayong lahat. Kuya, meron kang 2 gin. Ang ginoong ito ay may 5 tile. Hiwain ang karne. How? Ito. 2 tile at 1 mace talaga yon. Ina. Ito ay 2 tile at 1 mace na pila. 2 tile at 1 mace. Kasabay nito, ngayong araw lang. Diyos ko! Ang nilagang karning ito ay lubos na kumikita. Opo, inay. Nakakagulat na mataas ang profit margin. 2 onsa at 1 mace kada araw. Sa buwang iyon. Hindi. 60 tile ng pila. O, inay. Ito ay 63 tile. Aray. 63 tile. Anak na babae.
Dapat kinurot mo ang nanay mo. Nanay, nananaginip ba ako? Ang aming pamilya, kailan pa ako nakakita ng ganito kalaking pera? Inay, hindi ito panaginip. Ang pilak na ito, nandito na talaga. Kung mayroon ka pa ring mga pagdududa. Oh, maaari mong dahan-dahang ikot ang iyong braso ng mag-isa. Papunta ka sa impyerno, bastos ka, walang kaseryosohan. Siya nga pala, mga usapin ng Tai Sui. Iyan ang susi sa nilagang karne. Ngunit ang buhay ng aming pamilya, mas mabuting manahimik na lang kayong dalawa. Isara mo ito ng mahigpit para sa akin. Hindi mo dapat sabihin kahit kanino. Narinig mo ba yon? Ito ay isang minahan ng ginto. Anak na babae, makakaasa ka. Ang sikretong recipe. Alam ng langit at lupa. Tayong tatlo lang ang nakakaalam. Kahit mabulok pa ito sa loob ng tiyan ko, hindi ko pa rin masabi. Anak na babae, pangako hindi ko sasabihin. Bakit, Juanzi? Bakit hindi mo na lang ulit bilangin? Puso ng ina. Bakit ba lagi akong nakakaramdam ng kaunting pagkabalisa? Oh, inay. Nakabilang na ako ng 5 beses. Tingnan. Ang isang hanay ng mga baryang tanso ay nagkakahalaga ng 100 barya. 9 na tali ang bumubuo ng hanggang 900 barya. Bukod sa 300 barya na ito. Isang kabuang 1,200 barya. Iyan ay 1 o 2 kiyan ng pila. Bukod pa rito, 1 kiyan ng sirang pila. Ang kabuuan ay 2 tile at 1 mace. Walang pagkakamali. Anak na babae, hipag. Ligtas ang perang ito mula sa pagkalugi. Pahinahin muna natin ang ating mga sikmura. Ang tiyan ko. Nagprotesta pa sila gamit ang mga gong at tambol. Tingnan mo ang kawawa mong sarili. CJ, kumain ka. Gayunpaman, sa pagtingin sa perang ito, hindi na talaga nakakaramdam ng gutom si nanay. Palubog na ang araw sa kanluran. Halos pareho tayo. Oras na para mag-impeke at bumalik. Ay! Anong nangyari sa hipag ko? Parang nakagat ako ng ahas. Huwag gumalaw. Naku hindi, magtiis. Mabuti na lang at isa itong ahas na gawa sa damo. Hindi nakakalason. CJ, pansamantalang naging matatag na ang sitwasyon. Subukan mo. Kaya mo bang tumayo? Masyadong mahina ang mga binti ko. Umakyat. Hindi. Ayaw. Hoy, umakyat ka dali. Nanay, nakabalik na kami. Naku, sa wakas nakabalik ka na. Bakit? Ano ang nangyayari? Maina, dahan-dahanin. Anak na babae, ang hipag ko ay kinagat ng ahas. Ay, saan ito kumagat? Tignan natin si nanay. Sobrang sakit siguro, anak. Mga bundok, bakit hindi mo inalagaan ng mabuti ang hipag mo? Diyos ko, hindi kasalanan ng tiyuhin ko. Bumangon ako ng mag-isa at hindi ko napansin. Natapakan ko ang isang maliit na ahas sa damuhan. Aray, hindi sapat ang lakas ng kagat ng lobo. Nagpatingin ka na ba kay Erwang? Hindi biro ang kamandag ng ahas na ito. Nakikilala ng tiyuhin ko ang mga ahas. Pinanood ko agad. Sinasabing ito ay isang ahas sa damo na hindi makamandag. Tingnan. Inilapat din ang gamot. Nakabalot ba ito ng maayos? Naku. Ang laking ginhawa. Pagpalain tayo ng Diyos. Paano kung may mangyaring masama? Takot na takot si nanay. Dali na. Umupo ka at kumain para kumalma ang iyong mga nerbiyos. Kumusta ang ani ngayon? Kumusta ang ani ngayon? Iyanan, ayos lang. Paghula. 2 tael at 8 mace ng pila. Napakarami. Pero nakakakaba ang pagkita ng perang ito. Nasaktan si Juanzi ngayon. Paano kung ito ay makamandad? O ikaw? Bakit?
Ang mapanganib na lugar sa unahan. Hindi na kami maglakas loob na pumunta ulit doon. Narinig mo ba yon? Ilan, Nay. Na-note ko na. Kahit gaano karaming pila, hindi man lang ito kasing halaga ng buong pamilya namin. Kapayapaan at kaligtasan. Maayos at maayos. Kumakain sa paligid ng mesa. Tama yan. Tara, kain na. Hipag, kumain ka rin. Yoho. Hindi ito isang mahusay na talento mula sa aming pamilya. Pamangkin ni Dashan. Sulit talaga ang biyaheng ito. Ito ang Diyos ng bundok na nagmumulat ng kanyang mga mata. Ang dami mong natanggap na magagandang bagay. Swerte ko nun. Masyadong naglaro. Hindi natin kayang tapusin lahat ng tayo lang. Tumahimik ka. Kinakausap ko ang pamangkin ko. Ako na ang bahala. Ikaw na balo mula sa ibang pamilya, sumisingit ka. Pamangkin. Sa tingin mo ba may sense ang sinabi ko? Pamangkin. Tingnan mo kung ilan na ang na-type mo. Sayang naman kung itambak mo pa yan sa bahay, di ba? Bilang isang junior, magbigay ka ng mabubuting bagay sa iyong mga nakatatanda. Bakit? Natural lang yan. Ako ang tiyuhin mo. Hinihintay ko lang na magpadala ka ng ilang ligaw na hayop. Halika at subukan ng isang bagong bagay. Paggalang sa magulang. Ito ang tuntunin. Ito ay etiketa. Ako. Mas gugustuhin ko pang kunin ito. Pagpapakain sa mga asong gala sa pasukan ng ngayon. Pakinggan ang pagkaway ng buntot at pagtahol nito ng 2 beses. At hindi iyon ibibigay sa isang matandang katulad mo. Kalahating buhok. Ikaw. Maglakad. Anong tinatawa-tawa mo? Hoy matandang Lee. Walang hiya ka. Itinarak ba ito gamit ang pundasyon ng lumang pader ng lungsod? Napakakapal nito. Bakit? Nakalimutan mo na ba yung araw na maulan ang niebe noon? Paano mo tatratuhin ang isang tao na parang ulila at balo? Kahit na mga rolyo ng kumo, lahat sila ay pinalayas na sa lumang bahay. Iyon ay taon-taon silang pumupunta sa freeload. Tratuhin ang mga tao na parang kahon ng pera at maging kuripot. Ngayon ay inaagaw na nila ang mga tao. Mamuhay ng maayos gamit ang sarili mong kakayahan. Walang kahiyang pagsisikap na makakuha ng ilang benepisyo. Hindi ka ba nahihiya? Naku, napakawalang hiya naman yan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kawalang hiya na tao. Wala kayong alam. Wala kayong alam. Kalokohan. Ito ay tinatawag na hasain ang kanilang mga kasanayan at sanayin ang mga nakababatang henerasyon. Hindi. Nagtitiis sa pinakamatinding paghihirap. Paano maging isang superior na tao? Sige na, niloloko mo ako. Walang hiya ka. Iyon ay walang hiya talaga. Walang hiya talaga. Big Mountain Brothers. Balita ko malaki ang kinikita mo sa pagbebenta ng nilagang pagkain. Sapat na pondo. Maaari ba kayong humiram ng pera, mga kapatid? Ito. Ang ginagawa mo ay tinatawag na pangungutang. Malinaw na pagnanakaw iyon. Huwag kang magsabi ng mga ganyang kagaspang na bagay. Mga kapwa taga na yon, kapos sa pera. Paglikom. Walang perang hihiramin. Umalis ka na. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Kapatid na dali. Ano ang nangyari? Hindi ko kayang hawakan ang ganoong kaliit na bagay. Tiyo. Siya ang malakas na tao mula sa kalapit na nayon. Kilalang mapang-api. Mag-ingat ka. Kapatid na dali. Ano ang ibig sabihin nito? Simple. Humiram ng pera. Magbigay o hindi magbigay. Hindi tayo dapat gumawa ng aksyon dito. Buhay pa ang ina at hipag. Magkano ang gustong hiramin ni Kuya Dali? Bakit hindi mo na lang ito ginawa ng mabilis kanina? 20 tile. 20 tile. Sobra na yan. Nanay, kunin mo na ang pera. Ito. Ito ay halos. Iyan lang ang lahat ng ating mga ari-arian. Pwedeng kumita ulit ng pera. Ang kaligtasan ng mga tao ang pinakamahalagang bagay. Mabuti. Matinong tao ang magkapatid na Dashan. Tiyak na makakamit niya ang mga dakilang bagay sa hinaharap. Dashan. Dero, manguna sa daan. Sandali lang. Paano? Gusto pa ring makipagtawaran. Hindi ako maglakas loob. Hindi ako maglakas loob. Lamang. Nasa likod na burol ako. Isang kayamanan ang natuklasan ng hindi sinasadya. Mahirap para sa akin na gamitin ito ng mag-isa. Naghahanap ako ng makakasama ko sa pakikipaglaban. Kung interesado si Dalije, mas mabuti. Hindi ka nagsinungaling. Nako. Paano ko nagawang lokohin ka? Mabuti. Sandali lang. Hipag. Manatili ka sa templo. Huwag gumalaw ng hindi kinakailangan. Tiyo. Hintayin mo akong bumalik. Maglakad.
Kapatid na dali. Sa tingin ko niloloko lang tayo ng bundok na ito. Pagkatapos maglakad ng napakatagal, walang bakas ng anumang kayamanan. Dashan, ang lakas ng loob mong magsinungaling sa akin. Paano ako maglalakas loob, Kuya Dali? Nasa unahan lang. Malapit na kami dyan. Sigurado. Maglakad. TJ, run na. Puro kalokohan, baliw ka. Dinala mo kami sa yungib ng mga leon. Sarili mong kagagawan ang lahat ng ito. Sino ba ang nagsabi sa iyong sumobra ka? Ninakaw nila sa akin ang aking pinaghirapan na pera. Baliw ka, kakainin ka pa rin ng tigre. Kapatid na tigre, nagluto sila. Kuya Dashan, nagkamali ako. Ibabalik ko sa iyo ang pera. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko. Suminghal. Hindi mo alam na mali ka. Takot ka sa kamatayan. Kapatid na tigre, gumawa ng aksyon. King maglakad. Umuwi na tayo. Anak na babae, hipag, nakabalik na ako. Anak ko. Sa wakas nakabalik ka na. Hindi ka naman nila binigyan ng problema, di ba? Ayos lang ba ang tiyuhin ko? Inakay ko sila papunta sa mga bundok. Sa huli ay nakasalubong nila ang isang tigre. Wala ni isa sa kanila ang nakatakas. Tiger. Kinain. Mabuti na lang at mabilis akong nakaiwas. Muntik na akong makatakas sa buhay ko. Salamat sa Diyos. Pagpalain nawa tayo ng ating mga ninuno. Ang kaligtasan at kagalingan ng mga tao ang pinakamahalaga. Anak na babae, ang kanilang paghihirap mula sa mga tigre. Huwag mong babanggitin ito sa mga tagalabas. Para maiwasan ang gulo. Alam ni nanay kung ano ang mahalaga. Tiyo, huwag kang mag-alala. Hindi kami magsasalita ng higit sa kinakailangan. Tama. Anak na babae, nabawi ko na ang pera ko. Bumalik na ang tao. Bumalik na ang pera. Mabuti yan. Karneng pinasingaw ng Dashan. Ang bango naman. Bagong lutong nilagang karne. Masarap at mura, subukan muna bago bumili. Big Mountain Brothers. Anong klaseng kayamanan ang inilagay mo sa karneng ito? Hinahanap-hanap ko ito pagkatapos kong kainin. Mga kagamitan para sa pagkain. Hindi maaaring ilantad. Nako. Nakabata kapatid na laki at matutulungan mo ba akong magsabi ng magandang salita? Alamin natin kung paano ito gawin at matugunan din natin ang ating mga pagnanasa. Hindi ako. Kuya, huwag kang sumigaw. Ito ang hipag ko. Naku, tingnan mo ang matatalim kong mga mata. Pasensya na, pasensya na. Ang mga malalaking kapatid sa bundok na yon, mabilis akong hiwain ng 2 onsa para mapunan ang aking pagnanasa. CJ. Mag-ingat ka. Tama. Mga 10 araw na ito o higit pa, mayroon ng mahigit 20 tao na nagtatanong tungkol sa resign. Tingnan. Nabawasan din ang bilang ng mga customer. Kaunti lang ang tao sa bayan namin. Nawala ang pagiging bago. Walang makakain yan araw-araw. Ano ang dapat natin gawin kung gayon? Umaasa pa rin. Bibigyan kita ng disenteng bahay. Maraming paraan para yumaman. Walang pagmamadali. Yo. Big Mountain Brothers. Abala. Yo. Big Mountain Brothers. Abala. Tindahan na si Zhang. Bihirang customer. Halika. Gupitin ng isang piraso at subukan ito. Bakit? Walang pagmamadali, walang pagmamadali. Tama yan. Pumunta ako rito ngayon, may gusto sana akong pag-usapan kasama ka. Sabi mo. Nakikita ko kayong nag-aayos ng mga stall dito. Medyo matagal na rin. Ang mga pwestong ito sa kalye ay nakalantad sa hangin at araw. Hindi madaling kumita ng kaunting pera sa pamamagitan ng pagsusumika. Mas mabuti. Pumunta sa aming tindahan. Nakalaan na para sa iyo ang upuan ng punong chef. Bawat buwan. 40 tile. Tindahan na si Zhang. Salamat sa iyong magandang alok. Ang chef na ito. Hindi ako pupunta. Oh. Ito ay dahil sa tingin nila ay masyadong mababa ang sahod. Napag-uusapan ito, ang stall mo na ito, sabi mo hangin at araw. Lumikha ng iyong kapital. Posible kayang magpatak ang langit ng 1 o 2 onsa ng pilak. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi magaling ang punong chef na ito. Pero ang resipe na ito para sa nilagang baboy. Maaaring ibenta sa iyong tindahan. Malaki ang tindahan mo at maraming suki. Sakto lang.
Naku, interesante. Paano ito ibenta? Pagbili. Pagkatapos kong ibenta sa iyo ang resipe na ito, hindi ko na muling gagamitin ang pormulang ito para sa negosyo. Masaya. Pangalanan ang iyong presyo, 300 tile. Walang kakaiba. Big Mountain Brothers. Hindi para sabihin, ikaw lang. Resipe lang ito ng pampalasa, 300 tile, masyadong mataas. Tindahan na si Zhang. Ang sikretong resipe na ito ang iyong mangkok ng kanin. Tunay na ginto at pilak iyon, meron ito ang tindahan mo. Nag-aalala ka ba na baka hindi ka makaakit ng mga customer? Maging. Si Brother Dashan ay isang prangka na tao. Bumili ako. Ito ay isang pangako. Ito. Anak na babae, sinaktan mo ako ng 1,000 beses. Inurot ko lang ang sarili ko. Sakit. Hindi isang panaginip. Maaari. Gusto ko lang ulit kumpirmahin. Totoo ba ito? Hindi mo ako pwedeng saktan kung ganoon. Batang lalaki, kung hindi kita babatukan, sino ang babatukan ko? Napakabait at matino ni Juanzi. Paano kaya natiis ni nanay na saktan siya? CJ, ako lang ang makakalaban. Dapat bugbugin ako. Batang lalaki. Karapat dapat kang tamaan. Anak na babae, ngayon. Dapat makabili tayo ng isa. Isang disenteng bahay. Ikaw. Panahon na para tamasahin ang isang mapayapang pagretiro. Panahon na para masiyahan sa buhay. Ang kanyang ama. Nakita mo ba? May nagawa ang anak natin para sa sarili niya. May nagawa ka na para sa sarili mo. Anak na babae. Huwag kang umiyak. Huwag umiyak. Masaya si nanay. Mga luha ng kagalakan. Inay, ano ang palagay mo rito? Batang Panginoon at matandang ginang. Binibini, pakitignan naman. Seryoso ito. Isang magandang bahay na may 3 patio at 3 pasukan. Tingnan mo, itong may bubong na daanan ay nakakonekta sa hardin. Elegante ang tanawin. Kabuang siyam na silid. Lahat ay maliwanag at malinaw. Pinakamahalaga, dahil maganda ang feng shui ng bahay na ito. Maunlad na supling. Sinasabing isang iskolar na nasa 3 ranggo ang dating nanatili roon. Kung tungkol sa presyo, 180 tayo lamang. Magandang deal talaga yan. Tio, ang engranding talaga ng bakuran na ito. Mas maluho pa kaysa sa bahay ng pinuno ng ngayon. Mabuti, ito ang lugar na napagdesisyonan ko. Dashan. Ang bahay na ito, natatakot akong kunin nila ang kaunting pilak natin. Naubos na lahat ang mga yon, hindi ba? Masyadong mahal yan. Hindi yan gagana. Oh, inay, nakalimutan mo. Sabi ng anak mo, gusto kanyang magkaroon ng magandang buhay. Ang bahay na ito, dapat mas malaki ito kaysa sa bakuran ng tiyuhin ko. Maliwanag. Gawing komportable ang iyong pamamalagi. Mabuti. Makikinig sa iyo si nanay. Bilhin natin itong bahay. Ang kanyang ama. Nasa langit ang iyong espiritu. Panahon na para magpahinga. Binabati kita. Binabati kita. Big Mountain Brothers. Binabati kita sa paglipat. Ang iyong bahay. Kahanga-hanga talaga yan. Mabuting binata. Nagdala itong muli ng karangalan sa atin ngayon. Hindi ko para sa kahanan ng mga ninuno ng pamilyang mas maluho pa. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta. Pamilya silang lahat. Pagkain at inumin lang ang kailangan mo. Halika, pumasok ka sa loob. Yo. Ang bahay na ito. Walang 200 tile. Hindi matanggal. Dashan. Noong namatay ang iyong ama, hiniram ang pera para sa kabaong. Napakaraming pila. Saan ka nang galing? Ang laking saya ngayon. Hindi ka dapat magsabi ng mga ganoong kasawiang bagay. Salamat sa iyo. Pagkatapos, kung hindi mo kami pinalayas, hindi namin alam kung paano magnegosyo. Ang bahay na ito, Diyos ayon. Kabayaran para sa mga tapat na tao. Hoy ikaw. Kung inom ka, tumahimik ka na. Kung hindi, lumabas ka. Hoy. Gusto ko lang makita ang piging na ito ng mga Novo Riches. Sapat na ba itong kahanga-hanga? Baliwalain siya. Pakiusat sa lahat. Dashan. Inay, makatitiyak ka. Tao na nakagat ng aso. Dapat ba tayong tumalikod at kumagat pabalik? Pumasok ka. How? Ibalik mo sa akin ang jade pendant ngayon din. Tahanan namin yan. Isang minanang bagay. Anong nangyayari dito? Sa aking pintuan, ano ba ang pinagkakaguluhan? Pamangkin, nakabalik ka sa tamang oras. Ngayon,
Ibigay mo na sa akin ngayon din. Mga maling paratang ang ginagawa mo. Hindi kami kailanman. Nakita ko na itong pendant na jade. Kuya, hindi mo pwedeng saktan ang isang inosenteng tao ng ganyan. Ang aking palawit na jade, nagkakahalaga ito ng kahit isang daang tile. Ngayon, kung hindi mo ibibigay sa akin, i-report ko ito sa mga otoridad. Hayaan na lang natin ang gobyerno na humusga sa bagay na ito. Iulat sa mga otoridad. Ano ang dapat kong gawin? CJ. Tapos i-report mo sa mga otoridad. Bakit? CJ. Sa tingin ko tayo ay para sa kapakanan ng mga kamag-anak. Bibigyan kita ng kaunting mukha. Pero ngayon, hindi mo ginagawa. Pagkatapos ay maghintay ka lang. Pumunta sa kulungan. Suminghal. Bukas. Naku. Hayaan mo siyang iulat ito sa mga otoridad. Ang mga dalisay ay magiging dalisay din. Bakit ka matatakot sa kanya? Hipag. Nakita ko siyang ganyan. Hindi tulad ng mga walang kabuluhang salita at kalokohan. Tila tunay siyang balisa. Madali. Nawala ang pamana ng pamilya. Paano ako hindi magiging balisa? Nakakadismaya talaga. Dashan. Hindi ka pinagkakatiwalaan ni nanay. Hanggat ang bagay na ito, hindi ikaw ang kumuha niyan. Puso ng ina. Nahulog ang kalahati nito. Usapin ito ng gobyerno. Tayong mga ordinaryong tao. Ang pagsuot nito ay isang abala. Umiwas kung kaya mo. Anak na babae, makakaasa ka. Hindi talaga namin kinuha. Anak na babae, hindi mo pa rin alam yan. Sino si Matandang Lee? Nandito lang siya para samantalahin ang pagkakataon. Anak na babae, maglaan ng oras sa pagkain. Papakainin ko muna si Kinger. Mabuti, pumunta. Ito ay iniimbestigahan na. Ang pendant na jade na yon, nilustay ito ng kasambahay. Lumalabas na paglustay ito ng taong kinaukulan. Hindi, naging sakim ang mayordoma. Walang kaalam-alam si Matandang Lee. Isipin mo na lang na nawala na. Mabuti. Napakagaling. Mukhang bukas sa korte. Ang dulang ito ay nangangailangan ng isang bagong aktor. Doshita, ano ba ang bagay na inire-report mo mula sa katotohanan? Opisyal na matuwid. Gusto kong kasuhan si Lidashan. Ninakaw niya ang pendant ng jade na galing sa aking ninuno. Tumanggi siyang ibalik ito. Maestrado, maging matalino ka naman sana. Hindi ninakaw ang maliit na balon. Matandang lalaking sili. Wala siyang patunay. Bakit walang patunay? Matanda. Noong araw na yon, kumain ako ng hapunan sa bahay niya. Nawala ang pendant na jade. Hindi mo ninakaw. Sino pa kaya ito? Maestrado ng kondado. Kahit ang isang maliit na tao ay maaaring magsampa ng kaso. Sino ang gusto mong kasuhan? Gusto ko siyang kasuhan. Ang mayordomo ni Matandang Lee. Ikaw na walang hiya. Bakit mo inaakusahan ang kasambahay ko? Gusto ko siyang kasuhan. Pag nanakaw mula sa sariling katawan, ninakaw ang jade pendant ng amo. Matanda. Pakinggan ito. Hindi lang siya makatuwiran. Paghubog ng isang tapat na lingkod, pakiusap kagalang-galang, manindigan para sa kontrabida. Maestrado ng kondado. Kung ipagkaloob mo, hinanap agad ang kasambahay. Kung hindi mahanap ang pendant na jade, ang taong maliit ay handa. Krimen ng pagtanggap ng mga maling paratang at doble ang parusa. Payagan, bisita, umiiral, paghahanap. Kamahalan, natagpuan ang bagay na ito sa butler. Ang aking palawit na jade. Paano nangyari sa'yo? Ako. Paano niya nalaman na nakatitig ako sa kanya? Imposible yan. Maestrado, maging matalino ka naman sana. Palawit na jade ni Matandang Lee. Malinaw na sa sarili nilang kasambahay iyon. Gayunpaman, maling inakusahan nila ang kontrabida ng pagnanakaw. Kahilingan. Nilinis ng maestrado ng county ang pangalan ng kontrabida at parusahan siya sa paggawa ng mga maling paratang. Ginoo. Hindi ko talaga alam, Ginoo. Sumiguchi, palawit na jade sa iyong katiwala. Hindi mapabubulaanan ng ebidensya. Bilang pinuno ng pamilya, walang kaalam-alam sa magnanakaw sa loob ng pamilya. Maling pag-akusa sa inosente. Tunay na magulo ang ulo. Bukod pa rito, nagngangalit na korte, pagwawalang bahala sa batas. Bisita, umiiral. Matandang lalaking sili. Pinarusahan siya ng 1,000 hampas ng baston. Nakulong ng 3 araw upang magsilbing babala sa iba. Gaya ng utos mo. Idrag ito pababa. Inosente ako, kagalang-galang. Inosente ako, kagalang-galang. Matanda. Ang tao ay inimbitahan. Si Lidashan, ang kontrabida. Magkita tayo, Ginoo. Hindi na kailangan ng mga formalidad. Kapatid na Lee. Maingat. Matalino at matapang. Bihira talaga ito. Hindi pagsang-ayon ng mga matatanda. Nahiya ako at hindi karapat-dapat sa ganitong papuri. Ang yamen na ito. Guru Zhang, kailangan ko nang umalis sa susunod na buwan. Ang opisyal na ito, kailangan namin ng husto ang isang mahusay na tagapayo. Hindi ko alam. Handa ka bang subukan ito? Salamat sa iyong kabaitan. Maliit na tao. Lubos na handa. Napakaganda. Epektibo agad. Ikaw ang kalihim ng lalawigan. Tulungan ng opisyal na ito sa pag-imbestiga sa kaso. Maaaring magsuot ng asul na damit. Ayon sa batas, tagapayo, maliwanag na hindi lumuluhod ang mga opisyal. Salamat sa iyong gabay.
Tindahan na si Zhang, naihatid na ngayon ang mga hayop sa gubat. Aray, oh, kapatid ko mula sa kabundukan. Ang dami ng pagkain ginamit sa handaan ng kaarawan na yon. Tama na yan. Mahestrado ng kondado, isang piging ang gaganapin ngayon. Talaga. Hindi makatakas. Ginoong Zhang, ang pagnenegosyo ang prioridad. Yo. Hindi ito ang uri ng tagumpay na mayroon ako. Pamangkin? Paano? Kinuha ko na naman ang mga basura mo ngayon. Dumating sila upang humingi ng pagkain. Sabi lang ni Manager Zhang, walang koleksyon ngayon. Iligtas mo ang problema mo. Hindi kami nandito para maghatid ng mga produkto. Nandito kami para dumalo sa isang salusalo sa kaarawan. Ikaw, pagdalo sa isang piging. Pagdalo sa hapunan ng kaarawan ng mahestrado ng county. Pakinggan nyo ito, lahat. Anong kalokohan ang pinagsasabi ng walang kwentang taga-probinsya na ito? Ang mga dumalo sa piging. Lahat sila ay mayayaman o mahalika. Sino ka sa tingin mo? Hindi man lang sila karapat-dapat na tumuntong sa bungad ng Tongfu Restaurant. Iyon ay, naupo lang kami sa aming mga upuan dito sa gilid ng pasilyo. Isa siyang tagapaghatid ng mga ligaw na hayop. Naglakas loob siyang magkunwaring dadalo sa piging. Bilisan mo at lumabas ka na. Tumayo rito para hindi masaktan ang mga mata ng mga kilalang panauhin. Tama yan. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Hindi lang ako ang gustong pumasok sa bulwagang ito. Kailangan pa rin nating pumunta sa pribadong silid na yon. Mga minamahal na kaibigan, maniwala ka man o hindi. Suntok, patuloy na umihip. Pinalaki mo ng sobra ang bakang yan. Akala mo, ikaw ang tagapayo ng mahestrado ng county. Guruli. Juanzi, sumama ka sa akin. Matanda, matagal ka na naming hinihintay sa private room. Mabuti. Tinawagan niya talaga ang taong ito. Tagapayo. Ang berdeng damit na yon, ang mga opisyal na damit ng Claire. Maaari ba itong siya ang bagong dating na si Master Lee? Ikaw. Ngayon ko lang sinabi, naghahatid siya ng ligaw na hayop. Ako. Sira. Ngayon lang kami. Bastos pa nga ang sinabi niya sa tagapayo. Umupo po kayo. Ginang Lee. Dumalaw ang matandang babae na ito ngayon. Pero may balitang hindi ka panipaniwalang nakakatuwang balita. May sasabihin ako sa'yo. Wang Sanyang. Kay saya-saya ng okasyong iyon. Kalikasan. Para sa anak mo yan. Magpapaayos ako ng kasal para sa'yo. Aray. Juan ano bang problema mo ngayon? Pasensya na. Problema ko yan. Naku. Ano sa tingin mo? Anak na babae ni Zhang. Kumusta naman? Siya ay 28 taong gulang lamang. Siya ay napaka-elegante at maganda. Ang apat na sining ng musika, chess, kaligrafiya at pagpipinta. Pero magaling siya sa lahat ng bagay. Isang bihirang babae mula sa isang kagalang-galang na pamilya. Ito. Kasal. Kailangan mong laging hingin ang opinyon ng bata. Hintayin mo siyang bumalik. Pag-usapan natin itong muli. Gaya ng kasabihan. Ito ang utos ng mga magulang. Isinaayos na kasal. Ang bagay na ito, maaari kang magdesisyon. Guru Zhang. Pero talagang ganoon niya. Sa aming minamahal na batang Panginoon, nakakatuwa yon. Wang Sanyang, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan. Ang bagay na ito, talakayin natin ito. Kaya't hayaan na. Pagkalipas ng ilang araw, bumibisita na naman ang matandang babaeng ito. Humingi ng kumpirmasyon, mabuti. Mangyaring maglakbay. Pakiusap. Mabuti. Mangyaring maghintay. Siya ay 28 taong gulang lamang. Siya ay ipinanganak na elegante at maganda. Mahusay sa lahat ng apat na sining, musika, chess, kaligrafiya at pagpipinta. Ngunit isang bihirang babae mula sa isang kilalang pamilya. Siya. Malamang magugustuhan niya ang isang babaeng katulad niya. Nako. Anak na babae. Juan. Sa puso mo, may dala ba itong mga bundok? Ako. Anak na babae, ang binibining iyon. Musika, chess, kaligrafiya at pagpipinta. Mahusay sa lahat ng bagay. Siya ang tunay na ginang ng isang marangal na pamilya. At ako. Isa lang siyang taong makulit. Dalagang taga-probinsya. Kung talagang magsasama sila. Wala rin itong naidudulot na mabuti sa kanya. Batang hangal. Dasyan. Tinanggihan ko ang alok na iyon ng kasal ngayon. Tinanggihan? Sabi niya. Wala pang planong magpakasal sa ngayon. Tumanggi siya. Tinanggihan. Kawawang Juaner ko. Ang pamilyang Lee ay nakagawa ng isang kakilakilabot na kasalanan. Sabi mo kasama ang hipag mo. Kapatid na Dasyan, malaking toro, bakit ka tumatakbo ng ganyan kataray? May nangyaring kakilakilabot.
Narinig ko, lahat sila ay nagsasabi. Ipaliwanag. Hoy, sabihin mo na nga agad. Ikaw at ang hipag mo, hindi malinaw. Sabihin mong tumanggi kang magpakasal. Kalokohan. Sino ang nagsasalita ng kalokohan? Narinig ko, galing yan sa bahay ng tiyuhin mo. Ang matandang iyon. Sawang-sawa na talaga silang mabuhay. Matandang Lee, dahil ba sa nagbubuga ka ng kalokohan? Yo! Akala ko ibang tao. Ano ba ang sinabi ko sa'yo? Oh. Sabi ko ikaw at ang iyong hipag ng balo. Hindi malinaw. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Tinamaan ang baga mo. Ang damo sa puntod ng iyong kapatid. Sobrang nagiging high na ang mga tao ngayon. Ang balo na ito, mananatili ako sa bahay mo at hindi alis. Natatakot akong natikman mo na ang tamis. Hindi mo kayang bitawan, di ba? Ang mga mapupulang labi at mapuputing ngipin ay nagbabalatayo sa kawalang-buwang ng isang tao. Kumanda kang harapin ang mga kaso at mauwi sa kulungan. Aray! Tinakot mo ako ng todo. Ang mahestrado ng lalawigan na ito, kung pinakamatagal, ikukulong nila ako ng ilang araw. Kailangan din nilang magbigay ng pagkain. Hindi naman sa hindi pa ako nakakapunta roon dati. Ano ang magagawa mo sa akin? Paghihiganti, paparusahan ka. Paghihiganti, tara na. Nabuhay ako hanggang sa katandang ito. Ano ang hindi ko nakita? Huwag sumigaw. Maingat. Paggangalit sa mga buto, utot ka. Mayaman ang aming pamilya. Pinakamatapat sa Diyos, o Sinta. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Halimaw na maldita, sumusobra ka na. Tulong. Tulong. Tulong, nakakakagat talaga. Paghihiganti. Nagsisilbi sa'yo ng tama. Ang piraso ng tela na ito, maaaring ibigay sa mga bundok. Gumawa ng jacket. Siya yon. Isang puta na nagkaroon ng relasyon sa kanyang bayaw. Tama yan. Nahuhumaling si Dashan. Para sa balo na ito, hindi man lang nila hiniling ang pera mula sa pamilya ni Master Zhang. Bituin ng walis, Xiao, espesyalista sa pagsira ng kinabukasan ng mga tao. Aray, tignan mo ang pagkiling ng baywang, likas na paraan para makaakit ng mga lalaki. Mukha ng pagpatay sa asawa. Maaga o huli, papatay nito kahit ang mga bundok. Espiritu ng Soro. Anak na lalaki, may nangyari. Juanzi, nawawala si Juanzi. Ano? Nay, anong sabi mo? Kailan siya nawala? Anak na lalaki, may nangyari. Juanzi, nawawala si Juanzi. Ano? Nay, anong sabi mo? Kailan siya nawala? Ngayon lang. Narinig ko sa labas. May mga taong nagkakalat ng mga maruming chismis tungkol sa kanya. Sa puso ko. Bigla na lang may sumigaw. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa kwarto nito para tingnan. Walang laman ang silid. Malamig din ang pinainit na kama na ladrilyo. Ang aking mga bakuran sa harap at likod. Sumigaw sa paligid. Walang senyales ng kahit sino. Ano ang dapat kong gawin? King Mabilis. Dali, kunin mo na ang hipag mo. Ibalik mo ito ng ligtas. Bilisan mo. Anak na babae, huwag mag-alala. Kahit nahalughugin ko ang lahat ng 18 bundok. Paggala sa 79 na ilog at iyak na i-retreat ko ang hipag ko. Ibalik sa iyo ang buong bagay. Siya yan. Isang puta na nagkaroon ng relasyon sa kanyang bayaw. Tama yan. Sinapian ang bundok na ito para sa isang balo. Kahit ang anak na babae ng mayamang pamilya Zhang, ayoko ng kahit isa sa kanila. Bituin ng walis, espesyalista sa pagsira ng kinabukasan ng mga tao. Bakit ito nangyayari? Malinaw na ako ay gusto kong mamuhay ng mapayapa. Maaari ba itong dahil lang sa hipag niya ako, kaya ba ganyan sinasabi ng mga tao? Ako lang ba ang namatay? Sa mga bundok lamang magkakaroon ng kapayapaan. Doon ka lamang mabubuhay ng maayos. Dashan. Paalam na. Juanzi. Juanzi, baliw ka ba? Dashan. Gusto mo akong mamatay? Mamamatay na ako. Mga tsismosa na yan. Hindi nila kami pag-uusapan. Saka lang tayo mapapatunayang inosente, Dashan. Malinis. Ito ay pinaghirapan ng mga taong nabubuhay pa. Pareho kaming ganap na inosente kahit na tsismisin pa ito ng iba. Dashan. Ako'y magiging pasan sa iyong bundok. Juanzi. Nakatingin sa akin. Mamaya. Huwag mong paniwalaan lahat ng naririnig mo. Bumabagsak ang langit. Naghahanda ako. Ayaw. Isinumpa ko ang kapatid mo hanggang kamatayan. Dashan. Gusto kita. Juanzi. Gusto kita. Kahit ano paman, hipag ko pa rin ikaw. O ang hari mismo sa langit. Poprotektahan kita. Ayos lang ba? Dashan.
Doktor, Juanzi. Kumusta na? Bakit? Galit. Sinipon na naman ako, antok na dulot ng lamig sa katawan. Bibigyan kita ng isang formula para sa pagpapalis ng lamig at pagpapakalma ng isip. Gumaling ng ilang beses. Kung gayon ay walang magiging problema. Aray, pagpalain ka ng Diyos. Salamat, Doktor. Anak na babae, kumusta na si Juanzi? Ayos lang, ayos lang. Tanga ka. Kung mas huli pa sana. Paano mabubuhay ang nanay mo kung ganoon ang tawag mo sa kanya? Anak na babae, kasalanan ko lahat. Kasalanan ko kung bakit hindi ko siya naprotektahan ng maayos. Mamaya, kahit ito ay isang bundok ng mga kutsilyo at isang dagat ng apoy, poprotektahan talaga kita. Walang sinuman ang makakapaghiwalay sa atin. Ngunit ang mga iyon, kung pinupuna mo ako mula sa likuran, kahit gaano pa kalakas ang ihip ng hangin, kahit ang hangin ay hindi kayang patumbahin ng isang puno gamit ang mga ugat nito. Bumalik ka, mabuhay ka lang ng tuwid ang iyong likod. Ang mga bulok na dila, ako na lang ang pupunta. Hilahin mo iyan. Narinig mo na ba? Aso noong Martes kahapon, hinabol ng baboy ramo ng 2 milya. Napunit ang puwitan. Ano ito? Siwang Laoki na yon. Nakakalungkot talaga yan. Ang kanilang bantay. Biglang nabaliw. Ang kanyang mga binti. Tinagat nilang lahat. Tingnan ang mga buto. Hindi mo alam. Ang laking butas. Ang laking butas. Sinasabi ko sa'yo, ang pinakakakaiba, kailangan pa rin itong bahay ni Matandang Lee. Narinig ko, nang buksan ko ang pinto kaninang umaga. Aray. Puno ng mga uwak na nagliliparan ang silid. Diretso lang bumabagsak. Bakit? At higit pa, isang makapal na patong ng dumi ng ibon sa lupa. May halong dumi ng daga. Ang lasang iyon. Nakakapangamoy talaga ito ng asno hanggang sa mamatay. Paghihiganti. Mga tsismosa yan. Nagsisilbi sa kanya ng tama. Palagi silang gumagawa ng mga kwento tungkol kina Dashan at Juanzi. Kahit ang langit ay hindi na nakayanan pa. Talaga. Kuya. Makinig sa kanila. Mahalaga ang pamilya ni Matandang Lee. Tayo ba? Kainin mo habang mainit pa. Naku. Ngayong araw, para pakuluan ng mga tao hanggang sa maging mantika sila. Ang tubig sa balon, sobrang init noon parang nakakapasok. Kakaiba talaga ito. Naku, Dashan, isang matinding tagtuyot ang paparating. Matinding tagtuyot. Anong tagtuyot? Ano bang pinagsasabi mo, Dashan? Ito ay isang demonyo ng tagtuyot. Isang matinding tagtuyot ang paparating. Ano? Tagtuyot. Mga ninuno. Ang 3 taon ng matinding tagtuyot, kalahati ng langit ay namamatay sa gutom. Maaari itong pumatay ng tao. Hindi dapat hayaang mamatay ang isang nabubuhay na tao dahil lang sa pagpipigil ng kanyang ihip. Habang umaagos pa rin ang ilog, magmadali, pag-imbak ng tubig at butil, maghukay ng bagong kanan, isang butil ng bigas, tumutulo na tubig, walang dapat sayangin. Ang bundok na ito, ubusin ba nila ang laman nitong imbakan ng mga butil? Bakit imbak ang lahat ng butil na ito? Tama yan. Napakaraming pinatuyong gulay. Kahit ang mga alagang hayop ay hindi ito natapos. At ang dami ng bigas na iyon ay itinago. Hindi takot makaakit ng mga insekto. Sabi ng kapatid ko, kakaiba raw ang araw na ito. Malamang na magkaroon ng matinding tagtuyot. Matinding tagtuyot. Pagsisinungaling ng walang paligoy-ligoy. Ilang araw lang mainit ang panahon. Tigilan mo na ang pagpapanggap na multo. Pamangkin. Kailangan mo pa ba ng pagkain? Naawa ang tiyuhin mo sayo. Mayroon akong 30 siyay ng bagong ani na butil. Ibibigay ko ito sayo. CJ. Anong presyo? Bakit? Magkano ang presyong sinasabi ng mga miyembro ng pamilya? Kasalukuyang nasa merkado ay 300 mon, 1 koko. Ang aking butil. Mabilog na butil. Magdagdag ng 40 barya. Ikaw. Maging. Sino ba nagsabi sayong maging tiyuhin kita? Bakit hinahayaan ang magagandang bagay na mapunta sa mga tagalabas? Ang perang ito, natural lang, dapat itong pagtrabahuhan ng mga miyembro ng pamilya. O ikaw, pamangkin ko. Unawain ang mga prinsipyo. Magpapagawa ako agad ng maghahakot ng mga butil. Naghihintay. Tandaan. Huwag mong sayangin kahit isang butil ng bigas. Ang mga butil na ito, maaga man o huli siya, magmamakaawa sila sa amin na ibalik namin ito nang nakaluhod sila. Ibigay mo sa akin. Tiyo, kailangan mo ako. Batang lalaki. Kumusta naman yung butil na binili mo sa akin noong nakaraan? Ngayon ay mayroong matinding tagtuyot. Maglagay ng butil, ibalik mo sa akin. Pagbabalik.
Ikaw yung halos nagmakaawa na ibenta ito sa akin noon. Ang presyo ay 30% na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Wala akong pakialam. Bilisan mo at ipagpalit mo ang butil para dyan. Halos magutom na tayo. Bigyan mo na lang kami ng bigas agad. Bilisan mo. Bukod pa, ang taong iyon, gumawa ng isang mangkok ng matamis na sopas na mainom. Ilang araw na akong hindi nakakatikim ng matamis. Gusto ko ring uminom. Uminom din ng tubig na may asukal. Pinsan, mayroon ka bang matamis na sopas sa bahay? Bigyan mo ako ng tubig. Mabuti. Bibigyan kita. Ututin kita. Lumabas kayo rito, lahat kayo. Sinira nyo na ang mga sarili nyo. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo noon? Paano nila kami tinatrato ng ganito? Isang balo at kanyang mga ulila. Napilitang pumasok sa isang sira-sirang templo. Nakalimutan. Kayong mga lalaki noon. Ganyan ang mukha nila kapag naniningil ng utang. Kalimutan mo na kung paano mo kami siniraan na parang mga baliw. Pagnanakaw. Gusto pa rin nila ng pagkain. Gusto ko ng tubig na may asukal. Kahit na mayroon ako, hindi ko kayo papakainin ng grupo ng mga walang utang na loob. Ikaw na mapaghiganti. Uy, ang kulit talaga ng matandang si Lee. Hindi niya pinakinggan ang kahit anong payo ko noon. Hindi dahil sa sakim ako sa mataas na presyong iyon. Tama, ganito na ang mga bagay ngayon. Paggamit ng senyoridad upang takutin ang iba. Nagiging makatwiran ka pa ba? Iyon ay. Ano ba yan sayo? Umalis ka rito. Puh. Bigyan mo ako ng pagkain dali. Kung hindi man, hahanapin ko ang nanay mo. Tanungin mo siya kung posible bang pagtaksilan ang sariling pamilya ng ganoon. Pagkain. Libre mga kasama. Hindi pwede. Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang kailangan para mabigyan nila tayo ng pagkain? Kapag hinahati ang ari-arian ng pamilya, dapat ay mayroon akong bahagi sa bahay ni Nuno. Pero pilit mo itong kinuha. Kailangan namin ng pagkain. Tahanang ni Nuno ng palitan. Gayunpaman, ang matinding tagtuyot na ito. Hindi ko alam kung kailan ito matatapos. Hindi ka makakain ng bahay. Ang pagkain ng sagabal. Sa pamamagitan ng butil, mas madali ang lahat. Ngunit ang aking tahanan ng mga ninuno, nagkakahalaga ito ng kahit 110 tile. Dapat mo akong bigyan ng 350 shi na butil. Iyo, ang lakas talaga ng loob mong humingi niyan. Anong buwan-taon na ngayon? Matinding tagtuyot. Nagbabago ang presyo ng butil araw-araw. 100 barya ngayon, kahit isang bato ay maaaring hindi sapat para mabili. Pinakamataas na 100 shy ng butil. Magbago na ngayon, ang 100 shy ay 100 shy. Naku! Naku, ito ay maaaring tirahan. Tingnan mo itong kulay abo. Aray! Tignan mo itong sapot ng gagamba, isang maasim na amoy. Yenan, medyo marumi talaga. Medyo nakakadismaya. Pero may pagkain tayo. Mabigat na butil. Ang maliit na pilyong ito. Maghintay ka lang. Nagbabago ang kapalaran araw-araw. Tingnan natin kung gaano katagal siyang magiging mayabang. Maaga o huli. Ibalik mo sa akin ang prinsipal at interes. Anak na babae, ano ba ang punto ng pagsasabi ng lahat ng iyon? Bilisan mo at magluto ka na, mamatay na sila sa gutom. Oh, inay. Bilisan mo. Gusto kong uminom ng tubig na may asukal. Oh. Ang matamis kong sopas, dagdagan mo pa ng asukal. Naku, siguro naranasan ko na yan sa nakaraang buhay ko. Utang namin sa pamilya muli. Walang panggatong. Ano nang dahilan ng pagtayo mo dyan? Boss, umalis ka na. Maghanap ng panggatong na panggatong. Hindi ako pupunta. Pagod na. Tatay, pumunta ka. Presentasyon ng sungsang. May utang din ako sa'yo. Suminghal. Ay, ay, ay. Ama, ano ba ang sinisigaw mo dyan sa umagang-umaga? Ito. Magsabi ka. Ano ang tinuturo mo rito? Ano ang tinutukoy mo? Magsalita ka. Kumusta naman ang ating mga butil? Ay. Sumpaman. Nasaan ang ating pagkain? Ay. Ay. Nasaan ang matamis kong inumin? Ang garapon ng pinatamis na tubig na inilagay ko rito bago ako matulog. Tubig na matamis na butil. Tanungin si Lao Tzu. Sino ba naman ang may gawa nito? Naku. Nanay, nagugutom na ako. Mayroong maraming butil. Hindi ako natatakot. Maghintay ka lang at manood.
Hayaan akong kumain. Nagbibigay ng tsaa ang mga matatanda. Ang inyong abang lingkod ay natatakot. Magtsaa ka naman. Balon. Malaking bundok. Pumunta po kayo ngayon. Ito ay dahil sa kalupitan ng demonyong tagtuyot. Bagamat naglabas na ang korte ng imperyo ng isang utos para sa kaluwagan, sa kasamaang palad, 9 sa 10 bahay ay walang tao. Iba't ibang prefecture at county. Kailangan nilang maghanap ng sarili nilang paraan para mabuhay. Nabalitaan ko na ang pamilya mo. Mayroon itong malaking reserbang butil. Matanda. Tunay na mapagmasid. Nagngangalit ang sakuna. Handa akong mag-ambag ng 200 takal ng butil para makatulong sa bayan. Ito ang bertud ng isang buhay na bodha para sa lahat ng pamilya. Ang opisyal na ito ay kumakatawan sa lahat ng tao ng county. Naku, sayang naman ang ganoong kawalang galang na tao. May mga natural na sakuna sa himpapawid. Lahat ay may responsibilidad. Pumila. Lahat ay mayroon. Dahan-dahan. Lahat sila ay available. Buhay na bodhisattva. Ikaw ay isang mahabagin at maawaing buhay na bodhisattva. Isang pamilyang nag-ipon ng mabubuting gawa. Pagpalain ka ng Diyos. Mag-inat ka. Isayje-sayje. Mabilis. Nagugutom na ako. Pila. Anong pila? Ako ang tiyuhin mo. Anong klaseng pila? Kahit na sila ay malapit na kamag-anak, kailangan mo ring pumila. Hoy! Tiyo! Hindi ko. Binigyan kita ng 100 shy ng butil noong isang araw. Ang bilis naman nawala. Sinong walang pusong magnanakaw? Inalis pa nila ang laman ng pugad ng daga. Iyon na lang ang natitira. Iyon na lang ang natitira. Yo! Kung gayon, dapat mong singilin ang utang mula sa daga. Bakit? Mabuting pamangkin. Bigyan ng tiyuhin ko ng mas malaking serving. Ang buong pamilya ay naghihintay ng tulong. Pila. Hoy! Suminghal. Ano ang tinitingnan mo? Suminghal. Magbigay. Kumuha ng higit pa. Pagpapakain sa pusa. Ang pag-ipon pa ng mas marami ay papatay sa iyo. Panatilihin itong matatag. Wala talagang pakiramdam ng pagiging magalang. Bilisan mo at umalis ka na agad. Si Lida siya na yon. Namamahagi sila ng lugaw sa kanilang pintuan. Suminghal. Tumingin sa ibang tao. Maaari pa nga silang magtayo ng mga kamalig para ipamahagi ang lugaw. Maganda ang aming butil. Wala ni isang butil ang natira. Hindi ko nawala ang butil na yon. Ano ba ang sinisigawan mo sa akin? Ama, mayroon pa ba? Gutom. Ang maliit na halimaw na yon. Hindi mo ba gustong ipagmalaki ang kakayahan mong mamahagi ng lugaw? Maglakad. Pupunta ang buong pamilya namin. Kunin mo ang pinakamalaking mangkok sa bahay mo. Huwag maghanap ng mga sirang upo. Pagbasag ng palanggana, kumuha ng pinakamaraming kaya mo. Natapos niya ang kanyang lugaw. Iniisip ko tuloy kung ano ang ginagawa niya para umarte na parang mayamang matanda. Nay, malaki ang lababo ng pamilya natin. Magandang ideya yan. Ngunit, hindi sapat. Mayroon ako. Pakiusap, nakababatang kapatid, maawa ka. Magbigay pa. May 7 o 8 bibig na pinapakain sa bahay. Nako, kulang pa ito. Sapat na ba ito para sa kahit sino? Tingnan mo ang mangkok ko. Magdagdag pa ng kaunti, magdagdag pa ng kaunti. Hindi man lang sapat para punan ang butas ng ngipin. Muli, paano ka naging ganito? Napakaraming taga ngayon ang naghihintay sa likuran nila. Ikaw lang ang kukuha ng ilang bahagi. O, pamangkin. Kaya ang iyong pamilya ay nagbibigay ng lugaw. Uminom lang ng sapat na tubig, kahit mabuhay man o mamatay ang mga tao. Tingnan ng lahat. Ito ang tahanan ng kanilang mayamang sili. Kabaitan. Tingnan mo. Para lang maalis ang mga pulubi. Gusto lang nila tayong sakupin. Anak na babae. Nagugutom ako. Gutom.
Ang kaunting lugaw na ito ay para sa pagpapakain sa mga ibon. Tayo ang tunay na biktima ng kalamidad. Dumating ako nang walang laman ang tiyan. Tahimik. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng gulo? Inaresto at ikinulong. Malapit na arestuhin ng mga opisyal at sundalo ang mga tao. Inaakit ang pamilya ni Lilia ng iba sa pamamagitan ng pag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Hindi nila tayo binibigyan ng daan palabas. Huwag kang gumalaw, ibigay mo sa akin. Huwag mong nakawin. Tumigil ka na sa pakikipaglaban. Tumigil ka na sa pakikipaglaban. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka, mainit. Kayong lahat, itigil na ninyo ito ngayon din. Kayong lahat, itigil na ninyo ito ngayon din. Matanda. Ninakaw ng mga taong masungit ang lugaw. Nawalan ng kontrol ang eksena. Matanda. Mga nilalang sa langit. Matanda. Kawalang katarungan. Kagalang-galang. Ang pamilyang Lee ang nagpigil ng lugaw. Hindi nila tayo binibigyan ng daan palabas. Iyon ay, namahagi ng lugaw ang pamilyang Lee. Nahahati rin sila sa 3, 6 at 9 na klase. Binubuli nila kaming mga totoong biktima ng kalamidad. Nasaktan ka ba? Iyon ay, lugaw. Sira na ang buong bagay. Mabuti na lang at maayos ang lahat. Ganito mo sinasayang ang pagkaing nakapagliligtas ng buhay. Nagugutom na kami, Ginoo. Ang matinding gutom ay maaaring humantong sa kawalan ng batas. Sa pilitang pagsamsam ng butil, kapag labis na nagugutom, maaaring masakihin ang mga babae at bata. Muntik ng masugatan. Lalo na ikaw at ang ilan pang iba. Ang pinakamarahas, talaga bang iniisip nila na ang batas ay para lang sa palabas? Matanda. Namamahagi ng lugaw dito ngayon ang mapagkumbabang mamamayang ito. Hindi ito konsiderasyon sa aming ibinahaging bayan. Ito ay upang makiramay sa paghihirap na dulot ng mga natural na sakuna. Sentimiento iyon ng mga karaniwang tao. Ito ay kabaitan ng isang ordinaryong pamilya. Pero paano naman sila? Pag nanakaw ng mga mandurumo, babayad ng kabaitan ng may kawalan utang na loob. Muntik nang masugatan ang nanay at pamilya ko. Paano maipagpapatuloy ng mga karaniwang tao ang pamamahagi ng lugaw na ito? Mahestrado ng kondado. Lee Dae-seon-in. Hindi yan gagana, nalilito kami. Yung mga matataba ang nagsimula nito. Niloloko at nilinlang tayo nila. Pakiusap, bigyan mo ako ng paraan palabas. Katahimikan. Makatwiran ang lahat ng sinabi ni Lee Shanren. Ang paraan para mabuhay ay hindi isang bagay na ninakaw mo. Nakakamit ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran. Dashan. Dahil ikaw ang may hawak ng bagay na ito, binibigyan ka ng opisyal na ito ng pahintulot na itatag ang mga regulasyon upang matiyak ang kaligtasan ng karamihan. Ngayon, nagtatatag tayo ng mga matatag na patakaran. Isang mangkok bawat tao bawat araw. 2, maayos na pagpila. Bawal ang sigawan o kuskusin. Ang mga lumalabas sa tungkulin ng mga mananakbo ng yamin ay palayasin. Huwag kailanman magbigay. 3 malisyosong tagapagsulong at mga pinuno ng grupo. Siya ay ikinadena at ipinakita sa publiko sa loob ng 3 araw bilang babala sa iba. Panginoon ko, maawa ka. Pamangkin, tiyuhin mo ako. Paano mo nagawa yon? Pinsan. Amin. Hindi na ako maglalakas loob. Hindi na ako maglalakas loob sa harap ng kusinang sopas. Mga patakaran lamang. Mag-alis kahit gaano pa kalapit o kalayo ang relasyon. Ang mga taga na yon ay dumanas ng matinding tagtuyot ngayong taon. Ang tigang na lupain ay tahanan ng maraming biktima ng kalamidad. Kakulangan sa pagkain. Plano ngayon, para lang maghanap ng katarungan, panatilihin ang pangmatagalan hanggat ang kamalig ng aking pamilyang Lee. May isang butil pa ng bigas. Hindi aalisin ang soup kitchen. Pero dapat sundin ang mga patakaran. Naintindihan ba ng lahat? Nauunawaan ko, salamat, Mahestrado. Salamat, Ginoong Lee. Salamat po, Ginang. Pagtulong kay Lee Shanren sa paglilinis ng lugar. I-reset ang palayok ng lugaw. Ang lugaw ay ihahain ayon sa mga bagong regulasyon. Matanda. Simulan natin ulit. Ang maliit na halimaw na ito, dahil doon ay pinagkadena ako ng 3 araw. Galit na galit ako. Nasira ang likod ko. Hindi mo sinasabi. Mahal na lolo. Inaresto ng walang babala. Hindi man lang sila nagpapakita ng awa. Walang pusong bastos. Anak na babae. Hindi ito lugaw. Walang anumang pagkalangis. Malinaw na tubig na panhugas ng pinggan yon. Diyos ko. Magdagdag ng ilang adobong gulay para mas maging masarap. At Sarah. Gusto ko pa rin kumain ng atay ng dragon at utak ng phoenix. Dapat bakit ang bigyan ng 2 onsa pa? Baiju Yaya. Xiaodaozi. Sige, tatay. Kumuha ng ilan. Ang bango ng bibig ko, parang pagkain ng ibon ng lasa. Tama yan. Sobrang tuyot ng lalamunan ko, parang nasusunog. Uminom, uminom, uminom. Alam ko lang na kailangan kong. Sumpaman.
Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Ganito lang karami ang pagkain na meron si Howling Laylay. Halos walang laman. Kailan kaya matatapos ang mga masasakit na araw na ito? Suminghal, kumakain ako ng malamig na cornbread sa aking selda. Malamang ay kumakain ng masasarap na pagkain ang maliit na halimaw na yon sa bahay. Yakap niya ang kanyang biyudang hipag habang umiinom ng sopas na ginseng. Iniisip ito. Parang sinasaksak ng kutsilyo ang puso ko. Ano pa nga ba ang magagawa kung puputulin ito? Maaari ka pa rin pumasok ng walang ingat sa mansyon na protektado ng maestrado ng county. Kagatin mo siya. Humph, kagatin mo siya. Kukunin ko siya. Pagdukot. Dinukot siya para makakuha ng pagkain at pera. Ipapabankrupt ko siya. Saan nahulog ang batang lalaki? Masakit ba? Nagkasakit ang ate ko, ang nanay ko. Tara, lalabas ako para maghanap ng makakain. Pero wala na talaga akong lakas para maglakad pa. Matutulungan mo ba akong mahanap siya? CJ. Ate, tulungan mo ako. Huwag kang umiyak, hahanapin natin ang nanay mo ngayon din. CJ. Ate, napakabait mo. Halika. Dahan-dahanin. Hoy, bakit ka tumatakbo? Mag-ingat sa pinsala sa iyong paa. Hoy hoy. Ikaw yan. O, ang aking pamangkin na babae. Nagkikita tayong muli. Medyo mapayapa ang lugar na ito. Ang bata mula noon. Ikaw ang nagplano nito para magsinungaling sa akin, di ba? Ano nga ba ang eksaktong gusto mong gawin? Ang bait naman ng babaeng to. Tapos hulaan mo. Pagkatapos ng lahat ng problemang ito, dinala kita sa magandang lugar na ito. Ano ang ginagawa mo? Ano ang gagawin mo? Hindi mo ako pwedeng hawakan. Tulong. Sigaw. Sumigaw ng pinakamalakas, ang lugar na ito na pinabayaan ng Diyos. Kahit sumigaw ka pa hanggang sa gumuho ang langit, walang kahit isang tao ang nakita. Tulong. Nasa problema si Kuya Dashan. Ano ang problema? Huwag magmadali, magsalita ng dahan-dahan. Nawawala si Sister Juanzi. Ano? Nawala. Ano nga ba ang eksaktong nangyari? Ipaliwanag mo ng malinaw ang iyong sarili. Nagluluto ng lugaw si Sister Juanzi ng mga sandaling yon. May nakita akong isang maliit na pulubi na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Mabait na tumulong si Sister Juanzi. Sa isang kisap mata ay nawala ang tao. Maliit na pulubi. May mali talaga sa batang pulubi na yon. Kaya ano ang gagawin natin? Dalhin mo ako sa lugar kung saan siya nawala at hanapin mo siya. Sige, sumama ka sa akin. Danyu, pumunta ka roon. CJ. Ito. Ito ay isang ipit na gawa sa kahoy na ibinigay ko kay Juanzi. Little Dog Brothers. Kakaiba talaga ang taong ito. Kailangan ko ang tulong mo sa isang bagay. Maiintindihan mo naman ang sinasabi ko. Ang sitwasyon ay apurahan. Kung tutulungan mo ako, alagaan kita. May ibinibigay na pagkain at inumin. Talaga? Ano ang kailangan mo para matulungan kita? Naamoy mo ba itong hairpin para sa akin? Tulungan mo akong mahanap ang may-ari nito. Sige, sumama ka sa akin. At B. King Sinusundan mo ang maliit na kapatid na aso. Hanapin ang pinagtataguan ni Juanzi. Lumipad pabalik agad. Sabihin mo sa akin ng paraan. Pupunta ako sa yamen at hihintayin kita. Malinaw. Tunay na isang henyo si Lord Lee. Paano niya nalaman ang mga kidnapper? Sa loob mismo ng kuweba. Magsinungaling. Sinasabi ng lahat na si Lord Lee ay isang dalubhasa sa panghuhula. Parang totoo naman. Naku, napagkasunduan naming mangdukot ng tao. Direktang pumunta para pilitin si Litashan. Ipagpalit na lang sa pagkain. Nagtatagal pa rin kayo rito. Anong liham ang isusulat? Mga kidnapper kayo. Naglalaro ng mga magagarbong larong ito. Wala kang alam. Mga patakaran ang tawag dyan. Mag-iwan ng tala ng pantubos. Ipinapakita nito na tayo ay taos puso. Pangalawa, ito ay para sa layuning magkamit ng katanyagan. Kung hindi, kami, ang Dragon at Tiger Duo, ang matatapos sa gawain ito. Sino ang mag-aakala na tayo yon?
Lahat ng effort na yon ay para sa wala. Katanyagan. Bale wala. Isulat mo ito ng mabilis at ipadala. Mga matatanda na nahuli sa akto. Oh, sumugod tayo at arestuhin sila. Hindi. Nasa kamay pa rin nila si Juanzi. Padalos-dalos. Baka masaktan siya. Dave. Pumunta. May isang asong naligaw. Sakto lang. Hotpot na may karne ng aso para sa hapunan ngayong gabi. Hoy hoy. Sandali lang, hulihin ko yan para sa'yo. Hoy, kayong dalawa. Bastos. Bakit ka nang huli ng mga aso? Hindi pa tapos ang sulat. Huwag gumalaw, manatiling tahimik. Huwag gumalaw, maging tapat. Sino ka? Bakit mo ako inaresto? Bitawan mo. Juanzi. Dahan-dahang tapikin ng marahan. Dashan. Nandito ako. Nasa nakaraan na ang lahat. Dashan. Natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi na kita makita muli. Tanga. Juanzi. Pagkatapos. Lagi akong nasa tabi mo. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo. Lee Dae-san. Ako ang tiyuhin mo. Bakit mo ako inaresto? Hayaan mo na akong umalis ngayon din. Matanda. Hindi sila nakatakbo ng malayo. Natulungan kami ng tuta kong kapatid. Sila ay ibinalik. Bakit? Paano naging mga bilanggo ang pamilya ni Matandang Lee? Ano ang nagawang mali ni Matandang Lee? Ang pamilya ng kriminal na si Lee Laoxuan. Pakikipagsabuatan sa mga kidnapper, pagdukot sa mga inosenteng tao, mga konklusibong ebidensya, hinatulan ayon sa batas, ipinatapon sa lingnan. Lee Dashan, ginagamit mo ang posisyon mo para ayusin ang personal mong mga problema. Hindi ako sang-ayon at gusto kong mag-apela. Pinsan. Matanda. Para sa ikabubuti ng ating kapatiran. Noong bata pa ako, binubuhat kita sa likod ko para bumili ng mga pizza. Papakainin kita ng candy. Maawa po kayo sa akin. Lingnan. Kilalang kilala ang lugar na yon na sinasalanta ng miasma. May posibilidad ba na mabuhay ako kung pupunta ako roon? Tulong, babae. Maawa po kayo. Pakisabi naman sa akin. Obe. Maglakad-lakad. Panginoon ko, maawa ka. Patawarin mo ako, Panginoon ko. Abala ang mga matatanda. Mga matanda, hayaan silang apihin ang mga tao sa lahat ng oras. Deserve nila yan. Paggawa ng maraming kasamaan, kung ano ang umiikot, iyon din ang babalik. Sino ang nagsabing hindi? Ang mabubuting gawa ay gagantimpalaan. Tingnan mo ito. Tunay na kahanga-hanga ang Panginoong Lee Dashan na ito. Nakuha ko rin si Juanzi. Ang ganda ng laban. Para silang isang pares na ginawa sa langit. Ulan. Umuulan. Umuulan. Nako, umuulan. Umuulan. Tagtuyot. Tapos na rin sa wakas. Kazuko Oyama. Sa wakas, nakamit nila ang kanilang layunin. Maaari silang magsama-sama. Mahirap ang pinagdaanan ni Juanzi nitong mga nakaraang taon. Panahon na para mamuhay ng komportable. Ang pamilyang Lee ay nakatadhana para sa magagandang bagay sa hinaharap. Mukhang maaasahan ang magkasintahang ito. Ha 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 ha. Dumating na ang masayang panahon. Shinjin Irikido. Pagtawid sa siyahan. Naway magkaroon ka ng kapayapaan, kaligtasan, at magandang kapalaran. Supot ng bigas na kot. Masaganang ani at maraming supling. Yumuko ng 3 beses sa mga magulang. Lumuhod. Sandali lang. Sandali lang.
Tunay na isang karangalan ang pagdalo ng inyong kamahalan ngayon. Wala akong maibibigay na payo. Lee Dae-san. Natukoy na ngayon ng opisyal na ito ang butil na dati mong ipinamahagi sa mga biktima ng kalamidad. Ito ay mga ninakaw na kalakal na may kadudadudang pinagmulan. Kapag pinakawalan mo, may mabuting intensyon talaga. Nagpakita ng kaluwagan ng opisyal na ito na lampas sa batas. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya ay dapat kumpiskahin agad. Lee Dae-san, ang kanyang asawang si Juanzi, ang kanyang ina si Lee, ang kanyang ina si Lee, 3 tao at isa na nakakulong ng maayos. Nakulong ng 3 taon upang magsilbing babala sa iba. Diyos ko, ito. Paano ito maipapaliwanag? Ang pagkain ito na pantulong sa sakuna ay mga ninakaw na produkto. Ang mga taong kumain ng butil. Tapos na ang lahat, tapos na ang lahat. Ito. Ang masayang okasyong ito ay malapit na mauwi sa isang kapahamakan. Maling na hatulan. Kay laking kawalan ng katarungan. Ako mismo ang bumili nitong butil na ito. Alam mo yan. Malamang nagkamali ka. Kamahalan, pakiusap po na imbestigahan niyo ng mabuti ang bagay na ito. Hindi mapabubulaanan ng ebidensya. Tumigil sa paggawa ng mga dahilan. Kunin. Malaking toro. Isa pa. Huwag mong gawin yan. Maalis. Obe. Niyang Juanzi. Anak na babae. Diyos ko. Anong mga kakilakilabot na bagay ang nagawa mo? Mga bundok. Butil ng aming pamilya. Puro at inosenteng butil. Paano ito naging pagnanakaw? Anak na babae. Huwag mong gawin ito. Huwag kang umiyak at sirain ang iyong kalusugan. Dashan. Nagawan tayo ng mali. May ginawa kami dahil sa kabaitan. Paano ito naging ganito? Ang mahestrado ng lalawigan na yon, walang pinipili. Ikinulong nila kami. Ano ang gagawin natin? Isang napakalaking kawalan ng katarungan. Palaging may lugar para mga tuwiran. Siguradong na-frame up na tayo. Oh, anong malaking hindi pagkakaunawaan ang nangyayari rito? Hindi mo kailangang mag-alala. Tiyak na gagawa ako, makakahanap ako ng paraan, daan. Umaasa lang ako na makakapag-settle ka na at makakabuo ng pamilya. Ilang araw ng kapayapaan. Una, dumana sila ng mapaminsalang tagtuyot. Sa wakas ay nalagpasan namin ang mahihirap na araw na yon. Ilang araw lang ng kapayapaan. Hindi pa nga umiinit ang bulwagan ng kasal. Napunta siya sa bilangguang ito na kanibal. 3 taon. Hindi na kayang kumapit ng mga lumakong buto. Anak na babae. Huwag mong sabihin yan. Magkasama ang aming pamilya. Kaya mo itong malampasan kahit ano paman. Ano ang gagawin natin, Dashan? King Er. Ano ang iyong natagpuan? Sabihin mo agad. Ano nga ba ang eksaktong nangyari? Nalaman na ng may-ari. Ang bagay ay matanda. Lahat sila ay ikinulong na. Walang ni isa ang napalampas. Napakaganda. Si Dashan, ang batang iyon. Isa lamang itong biyaya mula sa langit. Inilipat siya rito para maging clerk. Naisip ko lang na ipahiram sa kanya. Para punan ang kakulangan. Sa kasamaang palad, isang matinding tagtuyot ang dumating. Siya nga ang nagkusa na lumahok sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Nakakatipid dyan ang mahestrado ng county sa paghahanap ng dahilan. Magandang pagkakataon ito para makabawi sa perang nilustay ko noon. Maaari silang umiwas sa pagtatanong mula sa korte ng imperyo. Napaka-useful talaga ng batang ito. Naisip kong mas lalo ko pang yakapin siya. Hindi inaasahan, dumating dito ang sugo ng imperyo. Hindi maaaring hayaang mabuhay ang taong ito. Ang ibig sabihin ng matanda. Pumatay. 3 araw pagkatapos ng pagpatay. Pagpugot ng ulo. Lumipad ako pabalik. Malapit nang gagawa ng isang karumal-dumal na gawain si Dashan at ang kanyang barkada.
Ang masamang pakana ng tiwaling opisyal na yon, isinugal ko pa nga ang buhay ko sa pamamahagi ng butil para sa kanya. Sugo ng imperyo. Dashan, anong ginagawa mo? Anak ko, bakit mo sasaktan ang sarili mo? Walang oras para magdetalye. Ang tiwaling opisyal na yon ay naglagay ng isang nakamamatay na patibong para tuluyan silang mapuksa. Dinala ito ni King Er. Paggawa araw at gabi, kailangan nating mahanap ang sugo ng imperyo. Pagdating sa loob ng 3 araw, pinakamatagal, ang aking pamilyang Lee ang buong, kasama ang mga pag-asa ng maraming biktima ng kalamidad sa lungsod. Nasa iyo na ang lahat. Ano? Ang tiwaling opisyal na yon. Nabahiran ba ng tinta ang puso niya? Kay laking trahedya. Diyos ko! Buksan mo ang iyong mga mata. Dashan. Ano ang dapat nating gawin? King Er. Nasa iyo na ang lahat ngayon, buhay o kamatayan. Makakaasa ang may-ari. Hindi mabibigo si King Er sa kanyang misyon. Hindi pa rin ako naniniwala. Nagnakaw ng butil si kapatid na Dashan para sa tulong sa sakuna. Ano ang hinahanap niya? Bakit? Hindi mo makikita ang puso ng isang tao. Naglabas na ng pahayag ang gobyerno. Kahit totoo man. Yun din ay para iligtas ang mga tao. Bakit? Ilang buhay ang nawala. Pero siya ang nagligtas sa kanilang lahat. Tahimik. Natukoy na ngayon ng opisyal na ito. Lidashan. Matapang sa sukdulan, nakipagsabuatan sa pinuno ng bandido ng bundok Longhu. Pagnanakaw ng mga kamalig ng gobyerno. Ang ebidensya ay kapanipaniwala. Isang kasong bakal. Ayon sa batas, dapat siyang sentensyahan ng kamatayan. Ayon sa batas, dapat siyang sentensyahan ng kamatayan. Pagpatay. Ang kanyang asawang si Juanzi. Alam ito ng kanyang ina na si Lee, ngunit hindi niya ito iniulat. Itinuring na parehong krimen. Pagpatay agad. Ito, talagang nakipagsabuatan sila sa mga bandido. Hindi nakakapagtaka. Kawalang katarungan. Kagalang-galang. Inosente ang anak ko. Isang napakalaking kawalan ng katarungan. Takot ako sa mga bundok. Ang katarungan ng langit ay palaging mananaig, walang paraan para makalabas. Huminto, dumating ang sugo ng imperyo. Tumigil. Nandito na ang kamahalan. Paano sila nakarating ng ganito kabilis? Dapat sana'y pumunta muna siya para siya sa atin ang kalapit na bayan. May nangyari kaya? Nahikayat ang sugo ng imperyo na magbago ng landas. Ang inyong abang lingkod ay si Hiyuming, ang mahistrado ng kondadong ito. Pagbati kamahalan. Pagbati kamahalan. Mahistrado siya. Ang mga taong nakaluhod sa lugar ng pagbitay. Anong krimen ang nagawa mo? Huilanderen. Ang pamilyang ito ng mga manggugulo ay nakipagsabuatan sa mga walang awang tulisan mula sa bundok Longhu. Pagnanakaw ng mga butil na galing sa gobyerno. Mga konklusibong ebidensya. Ang inyong abang lingkod ay inaatasan na isagawa ang parusa alinsunod sa batas. Oh. Nasaan ang ebidensya? Oh. Nasaan ang ebidensya? Walang ebidensya. Panginoon, nangangahas siyang baliwalain ang buhay ng tao. May ebidensya ang mga matatanda. May ebidensya. Sino ka? Huilanderen. Ako si Zhang Fuzhi, ang tagapayo ng mahistrado ng county. Magkaroon. Dalhin ang iyong e-card. Pasado, pumasok si Lilaogun sa bulwagan. Hindi ba't ipinatapon ang kanilang pamilya? Paano siya narito? Naging saksi pa nga siya. Naku, hindi. Ang kanyang pamilya at ang pamilya ni Dashan dahil yon sa isang lumang sama ng loob. Little Man Lilaogun. Pagbibigay galang sa matuwid at makatarungang mahistrado. Magsalita. Matanda. Ang mga nakababata ay maaaring magpatotoo. Si Litation yon. Nakipagsabuatan siya sa duo ng Dragon at Tiger. Ninakaw nila ang butil ng mga karaniwang tao. Ang mga karaniwang tao ang mga biktima. Mga maling paratang ang ginagawa mo. Malinaw na ikaw ang nakipagsabuatan sa mga bandido. Dinukot din nila ang mga babae. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Kailan kita kinidnap? Gabay para sa mga matanda. Binibiro niya ako. Ikaw si Lidashan. Ikaw si Lidashan. Ang nasa hustong gulang, ang mapagkumbabang mamamayang ito ay si Lidashan. Ang sugo ng imperyo na ito. Kilala mo ba si Lidashan? Ito. May sasabihin ka ba? Matanda. Ang
Ang mapagkumbabang mamamayang ito ay hindi kailanman nakipagsabuatan sa duo ng dragon at tigre. Ang bagay na ito, mga kapatid ng karaniwang mamamayan, makakapagpatotoo si Wang Danyu, matanda. Walang kasalanan si Kuya Dashan. Wala talaga siyang koneksyon sa mga bandido. Tungkol naman sa mga butil na pantulong sa sakuna, inubos ng mapagpakumbabang karaniwang ito ang lahat ng kayamanan ng kanyang pamilya. Binili gamit ang totoong pera. Ang bagay na ito, maraming kapitbahay ang maaaring magpatotoo nito. Kahit ang butil na nakaimbak sa bahay ni Lilaugun, ginugol din ito ng mga ordinaryong tao. Mga pilak na tile, 30% na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Kakabili lang. Itim at puti sa puting papel. Mayroong nakasulat na kasunduan bilang patunay. Iyon ang ninakaw niya. Kanan. Ninakaw mo. Mayroon bang anumang patunay? Mayroon bang anumang patunay? Ako. Walang ebidensya. Ang lakas ng loob nilang magsalita ng walang kwentang bagay. Pag-frame sa iba. Bisita. Ikulong ang manggugulo na ito. Naghihintay ng paglilitis, maglakad, alikabok na pang-adulto. Kawalang katarungan. Kawalang katarungan. Kagalang-galang. Inosente ako. Ilang matatanda. Nandito na ang maliit. Ang ebidensyang ginamit mo para akusahan si Lidashan. May natitira pa ba? Ito. Walang ebidensya. Ano pang hinihintay mo? Palayain ang mga tao. Balon. Bilisan mo sila. Bilisan mo sila. Anak na babae. Salamat sa sugo ng imperyo. Karaniwang tao, salamat mga minamahal na matatanda. Kabaitan ng pag-unawa. Salamat. King Er. Lee Dae-san. Napakahalaga ng sinabi mo kanina. Tiyak na imbestigahan ng mabuti ng opisyal na ito ang bagay na ito. Ngunit, sabihin mo sa akin, tungkol sa iyong kakayahang utusan ang mga ibon at mga hayop. Kakapasok lang ng opisyal na ito sa bayan. Pagkatapos ay lumipad ang isang ibon. Diretso sa kanyang mga bisi. Iwanan ang item na ito. Seryoso ka ba? Ang nasa hustong gulang. Karaniwang tao, hindi ko ito kayang itago. King Er. Nangyari talaga ito. Ang mga pambihirang kakayahan, kung gagamitin para sa mahalagang usaping militar at pambansa, pangangalap ng katalinuhan, pagpapadala ng mga lihim na mensahe, hindi ba? Parang pagdagdag ng pakpak sa tigre. Lee Dae-san, taglay mo ang kakaibang talento. Ngunit inilibing sa kanayunan. Sayang naman. Pagbalik ko sa kabisera. Paglilingkod sa korte ng imperyo. Paglilingkod sa bansa. Matanda. Ang payapang mga araw na ito sa kanayunan. Sa wakas ay natapos na rin. Ang mapagkumbabang mamamayang ito ay handang sumunod sa inyong mga utos, Ginoo. Ang maging tapat sa aking dakilang siya. Naku, anong mahalagang pangyayari ang naganap sa pagkakataong ito? Naglabas ang gobyerno ng bagong abiso. Napatunayan na ang dating mahistrado ng county, si He ay. Ang clerk na si Zhang ay tiwali at inabuso ang kanyang kapangyarihan. Pagsasamantala sa mga tao, siya ay tinanggal sa kanyang pwesto at kasalukuyang iniimbestigahan. Ang orihinal na kaso ay kinasasangkutan ng kanyang ina, si Ianye Li. Ang kanyang asawang si Juanzi, maling pinawalang sala. Pinawalang sala at pinalaya. Kinasuhan ang taga-nayon na si Li Dashan. Ang kanyang kawalan ng katarungan ay naimbestigahan at napatunayan na tunay na inosente. Ito, alam ko na. Ang magkapatid na Dashan ay talagang tapat na mga tao. Paano nagawa ng isang tao ang ganoong bagay? Sinabi ko na sa'yo noon. Hindi ka pa rin naniniwala. Hindi namin naintindihan si Dashan. Balon, sa puso ko, hindi talaga maganda ang pakiramdam. May mga mata ang langit. Siya bapi. Sa wakas ay bumaba na siya. Pinalaya si Lee. Napakaganda. Labis na nagdusa ang matandang babaeng ito. Sino ang nagsabing hindi? Ang magkapatid na Dashan ay inakusahan ng mali. Noon naisip ko, sayang naman. Hindi naman talaga dapat nangyari ito. Tara na, tara na. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap na ito, sa wakas ay natapos na ni Dashan at Juanzi ang kanilang mga paghihirap. Nagawa nilang magpakasal ng mapayapa. Labis ang paghihirap ni Juanzi. Panahon na para simulan ang mamuhay ng maayos. Ang swerte ng pamilya Lee ay darating pa. Tingnan mo itong batang mag-asawa. Mas maraming peres. Mapalad na panahon. Dumating. Shinjin Irikido. Isang siyahan. Kapayapaan at kaligtasan. Pinapala ng parehong kapalaran at kasaganaan. Pinapala ng swerte at mahabang buhay. Pagtapak sa sako ng bigas. Masaganang ani. Maraming mga inapo.
Tatlong pana. Gaotang. Lumuhod. Sandali lang. Sandali lang. Dumating ito ayon sa inaasahan. Dumating ang utos ng imperyo. Natanggap ni Lidasyan ang utos ng imperyo. Sa utos ng langit, nag-utos ang emperador, Lidasyan, isang residente ng Qinghe County, nang may kabutihan at katuwiran, disiplina sa sarili at serbisyo publiko. Ang lugar ay tinamaan ng matinding tagtuyot kapag bumababa ang kabuhayan ng mga tao. Hindi kuripot sa kayamanan ng pamilya. Ibigay ang lahat ng iyong pera sa mga biktima ng kalamidad. Hindi mabilang na buhay ang naligtas. Ang kanyang pag-ugali ay nagsisilbing huwaran para sa kanyang bayan. Ang kanyang kabutihan ay maaaring magpakita ng edukasyong moral ng korte. Natutuwa ako. Espesyal na ipinagkaloob na imperial na kaligrapiya, nakatago sa isang lugar. Ang pamana ng pamilya ni Rishan. Ipinagkaloob ng emperador kay Lidasyan ang titulong Marquis ng Yong'an na mamanang paghalili. Upang kilalanin ang kanyang mga merito, natutuwa akong marinig ang tungkol sa iyong masayang pagsasama. Sa pamamagitan nito ay nagbibigay ako ng espesyal na pabor. Isang peres ng puting setro ng Jade Rui bilang gantimpala upang ipagdiwang ang 100 taon ng magandang kapalaran. Naway lagi mong mapanatili ang iyong katapatan upang mamuhay ayon sa pabor ng emperador. Kaya't hayaan na. Salamat po sa iyong dakilang biyaya. Mabuhay ang emperador! Mabuhay ang emperador! Mabuhay ang emperador! Panginoong Li, mangyaring tumayo kayo upang tanggapin ang atas ng imperyo. Ipinahayag ni Lord Si ang atas ng imperyo. Ngayon, ito ay isang araw ng malaking kagalakan para sa mga karaniwang tao. Samahan ng mga matatanda para sa isang magaan na inumin. Samahan ng mga matatanda para sa isang magaan na inumin. Tuwang-tuwa ang Marquis. Dapat na malugod na mag-alok ang opisyal na ito ng isang tasa ng alak para sa pagdiriwang. Mula ngayon, magsisilbi tayong mga opisyal sa parehong korte. Dapat tayong bumisita ng madalas. Panginoong Marquis. Hindi si Lidasyan. Panginoong Li. Siya ay pinarangalan. Ito ay isang marangal na titulo mula sa pinakamataas na ranggo. Ito ang pamilya ni Matandang Li. Pumapailan lang ang usok mula sa mga libingan ng mga ninuno. May mga mata ang langit. Marquis ang anak ko. Mapalad na pagsisimulang muli. Yumuko ng 3 beses sa mga magulang. Lumuhod. Natapos na ang seremonya. Papapadala ng isang tao sa kanilang silid kasal. Ipinadala sa silid ng ikakasal. Binabati kita. Kakayahang paamuin ang hayop. Li Daesan. Isa talaga itong pabago-bago. Naniniwala ang tagapayo ng imperyo. Paano ito haharapin? Paano ito haharapin? Siyempre. Tao at hayop. Nilunok. Hahaha.